Ang malamig na campus beauty ay nangongolekta ng basura sa supermarket. Hindi inaasahang nakuhaan ko siya gamit ang cellphone ko bilang ebidensya. Nakita niya ang nangyari at agad na nais tumakbo. Pero nahawakan ko agad ang likod ng kanyang kamay. Kaibigan, ikaw ay arestado. Sa oras na ito, ang dalaga ay naaresto dahil sa pangolekta ng basura. Nanginginig sa takot, pero hindi ko talaga siya pinakawalan. Dahil sa nakaraang buhay, ako ang nagpasya na siyang magpapalaya sa kanya. Pero hindi ko inasahan na sa sumunod na araw, malalaman kong pumanaw siya dahil sa aksidente. Ngayon, sa muling pagkakataon, siguradong gagawin ko ang lahat para mapanatili siyang ligtas. Pumasok siya sa buhay ko noong huling taon ng high school. Pero hindi ko matandaan ang eksaktong oras ng aksidente para maalis ang tinik sa aking puso. Ngayon, okay lang na manatili siya dito magdamag. Basta't makaligtas siya sa araw na ito. Kaya't hindi ko siya pinakawalan sa pagkakataong ito. At dinala siya sa isang sulok na walang tao. At pagkatapos ay may masamang itikong inilabas ang cellphone. Play ang video kanina. Hihi! Kaklase, ayaw mo rin bang malaman ito ng guro at mga kaklase? Ngayon, mas namumula na ang pisngi ng dalaga. Ang kanyang basang mga mata ay tahimik na nananawagan sa akin. Ngunit hindi ako papayag sa ganitong laro. Diretsong ilatag ang kanang kamay. Ano ang kinuha mo? Ilabas mo na lang. Hindi mo ba kailangan akong tulungan? Sadyang malas, ang supermarket na ito ay itinayo ng tatay ko. Tumingala si Lin Yanchu. May mga luha sa kanyang mga mata. Pero hindi siya nagsalita. Kinuha ang 3 pirasong tinapay na nakalagay sa bag. Ako'y medyo naguluhan. Ang kinuha ay mga pinakamurang tinapay. Nagnakaw na nga. Bakit hindi na lang kumuha ng mas mahal at mas masarap? Kumuha na lang ng hita ng manok at sausage. Kaya't kinuha ko ang mga bagay sa kanyang bag. Lahat ay ibinuhos sa mesa. Mga aklat, takdang aralin, mga gamit pang eskwela, at sirang bag ng gamit. At isang piraso ng puting sanitary napkin. Naging dilaw ang mukha ni Lin Yanchu. Agad siyang tumakbo papunta. At mahigpit na pinahid ang sanitary napkin sa kanyang palad. Pagkatapos ay hinila niya ng buong lakas ang kanyang backpack. Ngunit hindi niya inaasahan na mapuputol ang strap ng bag. Tatlong tinapay lang. Malungkot siyang nakatitig sa akin. Namumula ang mata niya. Kaya mas lalo siyang naging kaakit-akit sa kanyang inosenteng mukha. Diretso akong tumitig pabalik. Sinasabihan mo pa ako ng galit ha. Nagpapanggap akong hindi napapansin ang sira ng bag. Kinuha ko ulit ito ng may panibughong galit. Ihulog mo lang sa mesa. Akala ko madali akong lokohin. Pasok na may dalang bag. At nanakaw ng 3 pinakamurang tinapay. Habang sinasabi ko ito, unti-unting lumalapit sa kanya. Natatakot siyang itinaas ang maliit niyang kamay at tinakpan ang kanyang katawan. Tumingin ako sa kanyang damit. Dito ay may bukol. May itinatago bang bagay? Agad siyang nagtaas ng kamay upang takpan ang kanyang dibdib. Wala. Ayaw kong marinig ang paliwanag mo. Tanggalin mo ang jacket mo. Huwag mong hintayin na ako ang kumilos. O sabihin mo na gusto mong ipakalat ito bukas sa paaralan. Bigla siyang nagpanik. Huwag. Itinaas niya ang kamay. Dahan-dahang inalis ang kanyang jacket. Lumantad ang kanyang napakaputing, payat na leg. Ang bihis shirt na may kulot na kwelyo. At ang bahaging nakalabas na maselang balikat. Talagang maganda ang kanyang balat. Ito ang unang pagkakataon na nalaman ko. Nalaman kong napakaluwag ng espasyo sa ilalim ng damit. Pulang-pula ang mga mata ni Lin Yanchu. Nagsalita siya ng may kahihiyan. Nakita mo na ba? Walang nakatago. Lumapit ako at muling tumingin. Ito ang amoy ng shower gel na sumasalubong. Na hinaluan ng bango ng detergent. Meron pa bang isang layer ng damit? Maingat niyang kinagat ang labi. Ito na ang huli kong damit. Hindi pwedeng tanggalin. Umingiti ako at tumango. Hindi rin ako humingi ng mas higit pa. Pero napansin ko ang isang bagay na dapat pansinin. Kung isang dalaga, sa harap ng isang tao ng kabaligtaran ng kasarian na malapit sa kanya, dapat ay puno ng pagkamuhi at malamig ang tingin niya. Ngunit si Lin Yanchu ay tila nagagalit lang. Sa sandaling iyon, naiintindihan ko na. Hindi ako kinamumuhian ni Lin Yanchu. Kung gagawin kong mas malayo pa, baka bago pa man ito, maaaring may pagkagusto na siya sa akin. Pero sa aking alaala, hindi kami kailanman nag-usap. Sa klase, kahit isang titig lang ay hindi naganap. Siguro sobrang tahimik ko noong kabataan. Tuwing naaalala ko ang kabataan ko, hedachi talaga ako. Noong panahong iyon, ang nasa isip ko lang ay si Shenxiu. At natatakot pa akong humarap sa kanya. Minsan nag-iiba ang ugali niya. Kaya hindi ako makatulog buong magdamag. Hindi makatulog. Ngayon, naaalala ko. Sobrang tanga ko noon. Huminto ako ng 2 hakbang. Tumingin ang araw pababa. Wala ka bang tinatago sa pantalon? Agad na inalis ng dalaga ang 2 bulsa. Ngunit ako ay tahimik na nagpasya na huwag pansinin. Tanging isang sulyap lamang ang aking ibinigay. Sa orasan sa dingding, ilang minuto pa lamang ang lumipas. Ang sasakyang bumangga. Siguradong hindi pa umabot sa kanto. Kaya't nagpatuloy ako sa paghahanap ng dahilan. Ano ang mapapatunayan ng pagtutok mo lang sa bulsa? Tingnan ko nga. Sabay sabi niyan, yumuko ako. Handang hawakan ang maikling pantalon na iyon. Nabahala talaga si Lin Yanchu ngayon. Nanginginig sa kaba habang humihingal. Matagal ko nang inaasahan na ganito ang magiging reaksyon niya. Kaya pinatugtog ko siya na tumalo ng 2 beses sa lugar. Tingnan natin kung may mahuhulog na bagay. Nakita si Lin Yanchu na hindi nagpakita ng reaksyon. Nagsalita ako. Pwede akong kumilos. O kaya tumalon ka ng 2 beses dito. Pumili ka. Nang marinig ito, pumili si Lin Yanchu na sumunod. Laging mali ang mangupit. Wala siyang dahilan para tumutol. Bahagyang yayakap niya ang braso. Parang may lakas siyang pinipigilan, biglang tumalon sa lugar.
Naghahanda na rin akong magmukhang nag-imbestiga sa lupa. Pero nakalimutan kong i-off ang auto-aim kaya tumaas ang tingin ko sa taas. Ngunit siya ay nakatutok ng buong puso, nakayuko. Hindi napapansin ang aking tingin. Muling siyang sumigaw. Agad akong nagsalita. Sige, tama na. CJ, tama na. Kung magpapadyak ka pa ulit, mapapaikot na ako. Hindi kita sinungaling. Kinuha ko lang ang 3 pirasong tinapay. Ngayon ibinigay ko na sayo. Pwede na ba akong umalis? Hindi ko rin inasahan na may dahilan pa para manatili siya. Pag nakita siya, lalabas na siya. Agad akong sumigaw, sandali lang. Bumaling siya pabalik, mahigpit na niyayakap ang bag sa dibdib. Mapula ang mga mata, nakatatakot na tingin sa akin. Di maiwasan kong magtanong, gutom ka ba? Nang marinig ang salitang ito, bumaba ang tingin ni Lin Yanchu. Tahimik na hindi nagsasalita. Wala rin akong sinabi. Pinunit ko ang tinapay at inabot sa kanya. Kumain ka muna bago umalis. Tahimik na ang bodega. Matagal nang hindi tumingin si Lin Yanchu. At hindi rin nag-abot ng kamay. Parang nakatayo sa isang sulok na may parusa habang hawak ang bag. Ang payat na katawan ay tila kayang matumba sa isang ihip ng hangin. Nabasag ko na. Hindi na ito mabibenta. Hawakan mo ito. Mahigpit kong ipinasa ang tinapay sa kanyang kamay. Sa bawat segundo, dahan-dahang nilingon ni Lin Yanchu ang kamay niya. Ipinatong ang tinapay sa labi niya. Dahan-dahang umunguya. At unti-unting naging mas mabilis ang pagkain niya. Pero biglang, 2 patak ng luha na parang mga perlas na naputol ang hilo. Bumaba sa lupa mula sa kanyang mga mata. Umiiyak siya mula ng unang madakip hanggang sa ma-search siya. Matigas ang kanyang ulo, hindi siya umiyak kahit isang patak. Hanggang sa mapasok ang tinapay sa kanyang bibig. Sa wakas, hindi na niya mapigilan. Tahimik akong tinitingnan siya. Iniwas niya ang tingin at muling pumutol ng isang piraso ng tinapay. Ipinasok niya ito sa kamay na walang hawak na pagkain. Pagkatapos ay hinawakan ang bulsa. Ngunit napansin na walang papel. Noong 17 taong gulang ako, hindi ako nagdadala ng papel. Dapat ang tunay na lalaki ay laging may dalang panyo. Kahit hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pamilya ni Lin Yanchu. Kahit gaano pa kalalim, nasa ika-21 siglo na tayo. Pero pinipilit pa rin nilang pilitin ang isang mag-aaral na mahusay sa klase at mabait. Pumunta sa supermarket para magnakaw ng tinapay. Nakatapos na ng pangalawang piraso. Tumingin si Lin Yanchu sa pangatlong tinapay. Hindi na ako nakapag-ikot. Agad siyang lumapit at binuksan ito para kumain. Habang kumakain, binuksan ang kanyang backpack. Kumuha ng papel at lapis mula rito. Nagsulat siya ng ilang linya sa papel. Nobyembre 30, 2010. Utang ni Lin Yanchu kay Chen Huaian ang 3 tinapay. Nang tinanggap ko ito, nagulat ako. 3 salita, Chen Huaian. At ang estilo ng sulat sa balota sa aking alaala ay eksaktong pareho. Dito ko lang naisip na siya ang tahimik na sumusuporta sa akin bilang sports committee last semester. Si Lin Yanchu. Hindi si Shen Xiu. Akala ko noon na si Shen Xiu ang bumoto. Kaya mas lalo akong natuwa. At si Shen Xiu ay patuloy na tinatamasa ang aking pag-aalaga. Saktong bukas ang grocery store namin. Maraming beses nang nag-self-service si Shen Xiu. Mineral na tubig, inumin at chewing gum. Pati na ang mga sanitary napkin. Ilagay ko ang gihi sa mesa. Akala mo dahil may isinulat na gihi. Tapos na ang mga nangyari ngayon. Sa isip ni Lin Yan, nagplano siya ng pinakamasama. Paano mo gustong lutasin ito? Ipinakita ko ang aking kamay. Naghihirapan lang ako. Sundan mo na ako. Kakalat lang ng sira sa bag mo. Babawi ako sa'yo. Hindi na kailangan. Maaaring ko namang tahiin ang sira. Ako ang bahala sa mga bagay na to. Ako si Chen Huaian, ayaw ko mangutang sa iba. Tapos na. Dinala ko si Lin Yanchu sa lugar ng mga bag. Nakatutok ang kanyang tingin. Sa isang pink na bag sa unang pagkakataon. Mukhang interesado siya. Diretso kong kinuha ang bag at inilagay ito sa kanyang kamay. Ito para sa iyo. Ayaw ko, sira na ang bag ko. Muli niyang matigas na ibinalik ang bag. Kung ayaw mong kumalat ang nangyari ngayon sa school, masigasig mong dalhin ito. Sandaling napigilan si Lin Yanchu, at muling kinuha ang bag niya. Pagkatapos, nagdagdag siya ng isang bagay sa utang na papel. Isang bag. Medyo malungkot ang kanyang ekspresyon. Parang pakiramdam niya hindi pa siya nakakabay. Tumingin sa kanyang ekspresyon. Hindi ko napigilan ang isang ngiti. Dahil gumawa ka ng utang na sulat. Sakto, sumama ka sa akin. Pagdating ko sa stationery area, naramdaman kong may tumama sa aking likod. Lumingon ako. Si Lin Yanchu ay nakahawak sa kanyang noo at umatras. Tumingin ka sa daan. Gusto mo talagang sumalpok sa akin gamit ang noo. Sa susunod, hayaan mong magsalpok ka ng husto. Nilagay ko ang isang pink na pencil case sa kanyang mga bisig. Nakita ni Lin Yanchu ang presyo. Diretso siyang tumanggi. Ayaw ko. Kung gusto mo ang nangyari ngayon, wala akong ganong kalaking pera para bayaran ka. Diretsong pinutol ni Lin Yanchu ako. Tinitigan ko siya ng may interes. Hindi ko rin naman gustong ipabayad sa'yo. O kaya, maaari mong subukang bayaran ako sa ibang paraan. Sa ibang paraan. Bahagyang nakatango si Lin Yanchu. Hindi niya alam kung naisipan niya kung ano. Umiti ako habang tinitingnan siya. Mabilis niyang inalis ang tingin. Pero ang namumula niyang tainga ay nagsasabi ng totoo tungkol sa kanya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ko ang paglalakad kasama si Lin Yanchu sa supermarket. Ngunit nang makarating kami sa isang bahagi, nahihiyang pumikit si Lin Yanchu at umalis. Nakatayo si Jia. Kung ayaw mong kumalat ang nangyari ngayon sa paaralan, sasabihin ko sa iyo, masama akong estudyante. Ang masamang estudyante ay kayang gumawa ng kahit ano. Dito lang tumingin si Lin Yanchu sa akin. Ayaw ko ng sanitary napkin. Talaga bang ayaw mo?
Nagbilang ako ng daliri. May isang piraso ka sa bag mo. May isang piraso ka sa katawan mo. Dalawa na lang ang natira sa'yo. Nakita kong hindi makasagot si Lin Yanchu. Umiti ako. Kinuha ko ang isang pakete ng sanitary napkin at inihagis ito sa kanya. Medyo nagulat si Lin Yanchu. Itinaas niya ang kamay at tinanggap ito. Nabigla ang araw sa resibo. Matapos makumpleto ang mga nawawalang bagay. Tahimik niyang inamoy ang sanitary napkin sa tabi ng kanyang ilong. May kaunting pagkabigla sa liwanag ng araw. May kaunting pagkabigla sa kanyang mga mata. Akala niya talagang may amoy ito. Ang mga ginamit niya dati ay mga piraso lamang. Walang amoy. Pagkatapos ay pumunta tayo sa harap ng pinto. Sabihin mo sa kanya, maglakad ng maayos. Mag-ingat sa sasakyan. Safe kang umuwi. Bukas mag-aaral ka ng normal. Basta makinig ka lang. Para kang walang nangyari ngayon. Alam mo ba, naturally, Lin Yanchu did not understand Kai was saying these things. Pero bahagya pa rin siyang umiti at tumango. Pagkatapos ay inabot niya sa akin ang ihi ng dalawang kamay. Ito ang gihi sa'yo. Magiging totoo ito palagi. Tumango ako. Pagkatapos ay binuksan ko ang pinto ng supermarket para sa kanya. Ngunit nakita ko ang tatlong kabataang magaganda. Dito ko lang naisip ang Agosto 30. Mga kalahating oras matapos umalis si Lin Yanchu. Dumating si Shen Xiu kasama ang mga kaibigan. Dahil bumoto ang sports committee. Nasa lugar ang mga sangkot sa Bird Dragon incident. Kaya dapat tapusin na ang bagay na ito ngayon. Ako si Jaya Lin Yanchu. Huwag muna siyang hayaang umalis. Manatili siya at panoorin ang magandang palabas mamaya. Noong araw, si Shen Xiu ay hindi tumatanggi o nagsasabi ng hindi tungkol sa relasyon namin. Tanggap niya ang lahat ng regalo. Pero nananatili siyang may distansya sa pakikitungo. Sabi niya ay bago mag-graduate. Itong panahon ay para sa obserbasyon. Hayaan mong magpakita ako ng mabuti. Ang tatay ay namimili sa supermarket. Ako naman ay nagde-deliver kay Shen Xiu. Mababang katayuan. Na kahit ang 14 na anyos na kapatid na babae ay nahahabag. Hanggang 2 taon sa kolehiyo. Doon ko lang nalaman na si Shen Xiu ay may kasintahan na sa isang nakatatandang estudyante sa loob ng 1 taon. Ang puso ko ay parang patay na uling. Nagsimula akong magsikap. Sa huli, sa edad na mahigit 30, umabot na ako sa yaman na higit sa 100 milyon. Noong panahong iyon, iniwan si Shen Xiu ng kanyang ex-asawa. Nag-iisa siyang nag-alaga sa anak. Sa sandaling iyon, tunay kong naunawaan. Sa lahat ng mga taon, kung gaano karaming kabaliwan ang ginawa ko para sa babaeng ito. Sa sandaling ito, nang makita ni Shen Xiu ako. Nakasama si Lin Yanchu na walang koneksyon sa akin. Na may pang-aasar. Ayos lang, Chen Huian. Nakipag-usap ka na kay Lin Yanchu. Sino sa tingin mo ang mas maganda, si Lin Yanchu o ako? Pumunta siya para mamili. Ano ang gusto mong kainin ngayon, Shen? Yung babae sa tabi ay nakanganga at nagulat na nagsabi. Xiu, totoo bang may supermarket ang bahay ng kaklase mo? Ang laki ng supermarket na ito. Medyo may pride si Shen Xiu. Umiti ng mabilis. Basta tingnan nyo lang. Kung ano ang gusto mo, kunin mo lang. Ako ang magbabayad ngayon. Ang dalawang babae ay nagpapakita ng paghanga. At hindi mag-atubiling pumili sa supermarket. Di nagtagal, ang isang babae ay may bitbit na maraming snacks. Inilalagay niya sa counter. Samantala, si Shen Xiu ay tulad ng dati, kumuha ng chewing gum at inumin. Chen Huian, bigyan mo kami ng 2 malaking bag. Sumagot ako kaagad. At pagkatapos ay isa-isa kong singkan ang mga produkto. Ngunit biglang natigilan si Shen Xiu. Ano nang ginagawa mo? Sinaskan ko ang presyo. Hindi ba kayo nandito para mamili? Nang marinig ito, ang 2 batang babae sa likod ni Shen Xiu ay mahina ang boses na nag-uusap. Hindi ba't sinabi ni Xiu na hindi kailangan magbayad? Medyo nahihiya si Shen Xiu sa sitwasyon. Chen Huian, bakit ka ganito kakuripot ngayon? Kumain lang naman tayo. Nakatawa na ako. Nga, hindi naman ito mahal. Sabi mo, ikaw ang nag-imbita. Wala ka bang pambayad? Biglang nawala nang masabi si Shen Xiu. Si Lin Yanchu sa tabi ay kumindat. Nagulat na nakatingin. Biglang pinindot ni Shen Xiu ang counter. Chen Huian, huwag mong sabihing seryoso ka. Talagang galit na ako. Tingnan mo, nagmamadali ka na naman. Anong masama kung galit ako? Nagnanakaw sa gitna ng araw. Nagtaka si Shen Xiu. Naisip ang isang posibilidad. Hindi mo naman nakita kahapon. Nakasama ko ang class president sa mall, di ba? Bakit ang pikon mo, Chen Huian? Nagkita lang kami ni class monitor nang hindi sinasadya. Pasensya na, buong araw kagabi natulog ako sa bahay. Hindi ako pumunta sa mall. Kaya ano nang nangyari sa'yo ngayon? Ayos lang ako. Ang pagbili ng bagay at pagbabayad ay normal na bagay, di ba? Kaibigan kong si Lin Yanchu. Sabi mo nga, di ba? Si Lin Yanchu ay narinig ito. Ipinihit niya ang kanyang ulo sa isang tabi at hindi siya sumagot. Dahil kakakakuha lang niya ng isang bagay. Pakiramdam niya, wala siyang karapatang sagutin ang tanong na ito. Hindi na nakatiis ang 2 kaibigan ni Shen Xiu. Baka mas mabuti pang itigil na lang. Xiu, hindi naman kami ganoon kainteresado sa pagkain. Hindi naman ito dahilan para magalit. Ngunit ayaw ni Shen Xiu na huminto. Ipinakita ang kanyang trump card. Chen Huian, sinabi sa iyo ng class president na nag-confess siya sa akin kahapon. Nang marinig iyon, umiti ako. Hindi mo ba siya tinanggap? Wala rin akong tinanggihan. Sabi ng class president, mahalaga ang pag-aaral. Pagkatapos ng graduation, saka na natin pag-usapan. Walang awa kung sinira ito. Agad na nagalit si Shen Xiu. Chen Huian, anong ibig mong sabihin? Wala namang ibig sabihin. Bibili ka ba o hindi? Kung hindi, ibalik mo na lang. Agad na nilang kukunin ang mga bagay. Hinawakan ni Shen Xiu si Jia. Chen Huian, ganito ka ba talaga kamahal ako? Ganito ka magpakita sa harap ko?
Maniniwala ka ba kung sasabihin kong bukas ay sasang-ayon ako sa class president? Diretso akong napalakpak. Habang tumatawa at kumakanta, ipinapahayag ang kasiyahan. Nang makita ang eksenang ito, hindi na kayang pigilin ni Lin Yanchu ang pagtawa. Ngunit nang makita niya akong nakatingin sa kanya, agad siyang umiwas ng tingin. May isang saglit na naguguluhan ang kanyang mga mata. Hinila ni Shen Xiu ang dalawang kaibigan at nagpa siyang umalis. Sigurado akong nagpunta ka sa mall kahapon. Chen Huian, magsisisi ka dito. Bigla akong sumigaw kay Jaya na tumayo. Akala ni Shen Xiu nagdadalawang isip na ako. Pero sa susunod na segundo, malakas kong pinatama ang counter. Nagdadalawang isip, wala akong pakialam. Ibalik mo sa dati ang mga kinuha mo. Nakaawang ang bibig ni Shen Xiu. Nakatayo lang siya sa lugar. Nanginginig ang dalawang kamay. At hindi niya namamalayan na namumula ang kanyang mga mata. At ang dalawang kaibigan niya ay matagal nang narinig ang aking masamang reputasyon sa paaralan. Agad nilang inayos ang mga produkto. At pagkatapos gawin ang mga ito, dali-dali silang pumunta sa tabi ni Shen Xiu. At dinala siya palayo. Matapos gawin ang mga ito, mas naging magaan ang pakiramdam ko. Si Lin Yanchu ay dumating sa harap ko na may dalang backpack. Kung wala namang anuman, aalis na ako. Wala akong nasabi. Sa halip, kinuha ko ang isang hairpin. Dahan-dahan kong ikinabit ito sa kanyang mga buhok. Medyo naguluhan si Lin Yanchu. Matagal bago siya nakabawi. Agad na inalis ang hairpin. Ito ay pasasalamat. Noong nakaraang taon sa halalan para sa sports committee. Salamat sa pagboto sa akin. Nagsimulang umiwas ng tingin si Lin Yanchu. Ilang segundo pagkatapos, agad niyang ibinalik ang hairpin sa aking kamay. At pagkatapos ay tumalikod at parang tumakas na umalis. Mabagal ka sa daan. Gamit ang paglakad. Matapang kang tumakbo sa kalsada. Bukas pupuntahan ko ang paaralan para report ka. Hindi na tumingin si Lin Yanchu pabalik. Pero pinakinggan pa rin niya ang pagbagal ng hakbang. Mula sa pagtakas, naging paglakad na lang. Naintindihan ko na rin. Kahit gaano kataas ang kredibilidad. Basta't may nagulat na nagnakaw. Kapag nabanggit ang banta na ito, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito sa kanya. Hihi! Sa susunod, pwede kong gamitin ito para maglaro ng kaunti sa kanya. Pagdating ng Setyembre 1, babalik sa silid-aralan. Bigla kong napagtanto na ako na pala ang pangalawang huli. Ang huli ay si Lin Yanchu. Ang estudyanteng ito na mahusay sa universidad ay bihirang nakakuha ng 0 na puntos. At ang dahilan ay napakasimple. Hindi siya dumating sa huling pagsusulit. At si Lin Yanchu ay natural na naging katabi ko sa upuan. Ang guro namin na si Zhu Zeng ay nagbigay sa akin ng matinding presyon. Binalaan kita. Huwag mong guluhin ang kanyang pag-aaral sa klase. Kung mahuli kita, paparusahan kita sa entablado sa playground. Nagtanong ako na may kapal ng mukha. Ano ba ang ibig sabihin ng pang-aapi? Sabay na tinukso ko si Lin Yanchu sa braso. Ganito ba ang pang-aapi? Pula ng tainga ng dalaga ay namula. Lumiko siya sa gilid. Agad namula ang mukha ni Zhu Zeng. Kinuha ang batuta at gustong turuan ako. Nakalusot ako ng madali. Matapang na pumasok sa silid-aralan. Humukod si Lin Yanchu at sumunod sa likod. Sa harap ng lahat, pulang-pula rin ang kanyang kabilang tainga. Pumunta sa likod ng silid-aralan malapit sa bintana. Si Lin Yanchu ay masigasig na nakatingin sa kanyang libro. Bigla na lang nakahiga ang aking ulo sa kanyang mesa. Walang pakialam na tinitingnan siya. Ang malinis na mga mata ng dalaga. Agad na hinigpitan ni Lin Yanchu ang hawak na ballpen. Nagmamadaling ibinaba ang kanyang ulo na may takot sa mga mata. Iwasan mong tumingin sa akin ng diretsyo. Inilipat ang tingin sa kanyang mga daliri sa paa. Pulang-pula ang mga tainga niya. Medyo nag-aalala siya. Mabilis kang bumalik. Ngunit habang tinitingnan ko siya, lalo akong natuwa. Hanggang sa biglang kumatok si Zhou sa mesa sa harap. Nakatitig lang ako kay Lin Yanchu. Ngunit ang tingin ko ay patuloy na walang pakundangan na nagmamasid sa kanya. Pagkalipas ng 1 minuto, hindi na nakatiis si Lin Yanchu. Anong tinitingnan mo? Wala naman. Naisip ko lang kung bakit sobrang liit ng bibig mo. Hinigpitan ni Lin Yanchu ang maliit niyang bibig. Sinubukang huwag akong makita. Inikot ang ulo pabalik. Binalik ko ang tingin. Kinuha mula sa bag ang isang mainit na baon ng karne. Ibinigay ko sa kanya. Nagawa namin ito sa recess. Ayaw ko. Hahayaan mo bang sabihin na ayaw? Naniniwala ka ba? Agad siyang sumunod at kinuha ang baon ng maayos. Maganda niyang mga mata ay matapang na tumingin sa akin. Ayos na, di ba? Sundin mo lang. Muling pinukpok ni Zhu Zeng ang podyum ng malakas. Susunod na klase ay English. Ihanda ang mga aklat. Tumingin siya sa sulok ng bintana na may pag-aalala. Itinuro niya ako gamit ang daliri. Nagbigay siya ng tahimik na banta na may masamang tingin. Saka siya umalis sa silid-aralan. Samantalang ang guro sa Ingles na may dalang lesson plan at aklat, ay matagal nang naghihintay sa pintuan. Ngumiti si Zhou at tumango bilang senyales. Pumasok siya sa silid-aralan. Isang pares ng makakapal na itim na medyas at magagandang binti ang sumalubong sa mata ng lahat. Ang guro sa Ingles ay si Wanwan. Kakatapos lang niya ng pag-aaral. Hindi siya masyadong maganda. Masasabi lang na siya ay Pino. Ngunit maganda ang katawan at magandang aura. Maganda rin ang ugali. Inaasahan niyang makipagkaibigan sa mga kaklase. Habang tumutunog ang bell para sa klase, kinuha ko rin ang aking aklat sa Ingles. Tumingin sa unang pahina na may malinis na larawan ng tao. Nais kong lagyan siya ng itim na bilog sa mata at 2 maliit na bigote. Ngunit pinigilan ko ang aking kanang kamay. Hindi pwedeng iguhit. Sa buhay kong ito, kailangan kong mag-aral ng mabuti. Nakakainis na muscle memory. Tumingin si Lin Yanchu sa akin. Hindi siya nagsalita. Dahil minsan ang mga lalaki sa klase ay medyo childish. Madalas niyang nakikita akong naglalakad. Biglang tumalo na parang may panggugulo. Gumagawa ng galaw para sa shoot.
Tuwing nangyayari iyon, si Lin Yanchu ay titigil at tititig ng gulat sa akin. Upang maiwasan na mapansin ang aking tingin. Muling haharap siya pababa at dumaan sa tabi ko. Mula noon, napansin niya na kakaiba ako. Kapag nakikita niya ang basurahan, palaging nanginginig ang kamay niya nang hindi sinasadya. Kahit may papel o boteng walang laman sa paligid niya, kailangan niyang dalhin ito sa kamay niya. Maghagis ng perpektong parabola patungo sa basurahan. Kung hindi ito pumasok, maghagis ng perpektong parabola patungo sa basurahan. Kung hindi ito pumasok, kakahiya talagang tumakbo para pulutin ito. Bumalik sa orihinal na pwesto at muling maghagis. Isang beses, naghagis ako ng buong recess at hindi ito pumasok. Halos mabaliw na ako. Naupo si Lin Yanchu sa silid-aralan at pumikit. Isang maganda niyang mata ang nakatitig ng walang malay. Sa abala sa halway ang batang lalaki. Nabulag sa paningin sa buong break. Gusto ko sanang makipag-usap kay Lin Yanchu. Ngunit narinig ko si Wen Wanwan na sinabing ipabasa ko ang unang bahagi ng teksto sa lahat. Tumayo ako. At natural na binasa ko ang unang bahagi ayon sa teksto. Nang unang salita ay lumabas mula sa aking bibig. Agad na nagbago ang tingin ni Wen Wanwan. Nagulat siyang itinaas ang kanyang tingin mula sa libro. Lahat ng kaklase ay sabay-sabay na lumingon. Si Lin Yanchu ay nagulat din at tumingin sa tabi. Nakatingin siya sa akin sa tabi. Sa isip niya, napakastandar ng kanyang pagsasalita. Talagang British pa rin. Si Wenwan ay nakasanayan na. Ilalagay niya ang katawan sa tabi ng mesa. Bahagyang nakakurba ang isang paa. Napatingin bigla si Makiming sa gilid nang makita ito. Anong ginawa mo nitong bakasyon? Nag-abroad ka, hindi naman siguro. Seryosong sinabi ko sa kanya. Siyempre, nag-aaral ako ng masigasig. Kailangan kong pumasok sa kolehiyo. Nang marinig ito, si Lin Yanchu sa tabi ay nagkaroon ng sandaling gulat at saya sa kanyang mga mata. Si Wen Wanwan ay tumingin. Natutuwa ako na mayroon kang ganitong ideya. Talagang masaya ang guro. Chen Huan-an, naniniwala ako sa'yo. Umupo ka na. Sa pagkakataong ito, nagpakitang gilas na ako. Bago ako mamatay, nagpalawak ako ng negosyo sa ibang bansa. Araw-araw, pilit akong nakikipag-usap ng pasalita. Di ko mapigilang pihitin ang hita ko. Naipihit ko sa hita ni Lin Yanchu. Natatakot si Lin Yanchu at nagkulong ang mga hita niya. Hindi na makatiis, itinaas ang maliit na kamao. At tumama sa hita ni Lin Yanchu. Nataranta si Lin Yanchu at hinila ang kanyang mga binti. Hindi na makatiis, itinaas ang maliit na kamao. At tumama sa aking braso. May galit sa kanyang mga mata. Kung tatamaan mo ulit ang aking hita, sasabihin ko ito sa guro ng klase. Talagang mali ang kuha. Dapat sana ako ang kinukunan. Pero yung suntok ni Lin Yanchu sa braso ko, hindi masakit. Kahit na parang masarap pa. Pinatong ko ulit ang kamay ko sa braso niya. Tutulungan kita sa pagsasanay sa pagsasalita sa susunod. Ikaw na lang ang tutulong sa akin sa ibang asignatura. Hindi sumagot si Lin Yanchu. Pagkalipas ng ilang sandali, ibinigay sa akin ang isang papel. Sinuong ang aking kahilingan. Dumating ang oras ng klase. Pinaalalahanan si Lin Yanchu na kumain. Kumuha si Lin Yanchu ng baozi. Inabot ito gamit ang dalawang kamay. Hindi ako gutom. Hindi ako kumakain ng agahan. Nasabi ko na. Kumain ka na. Huwag mo akong pasamain. Nang marinig ito, sa kanya binuksan ang plastic bag. Inilapit ang bao sa kanyang bibig. Kumagat siya ng dahan-dahan. Nang matikman ang karne sa loob, naging maliwanag ang kanyang mga mata. Mas lumaki pa ang kanyang bibig sa susunod na kagat. Matapos ang ilang kagat, natapos na niya. Parang iniisip niya na baka maging pangit ang kanyang paraan ng pagkain. Tumingin si Lin Yanchu pataas. Nahihiyang tiningnan ako. Namula ang kanyang tainga. Ako ay puno ng kasiyahan na tinitingnan siya. Ano ba ito? Hindi ba ito ang pag-aalaga ng anak na babae? Matapos kumain ng pangalawa, may natitirang dalawang bao sa plastic bag. Busog na ako. Kakainin ko na lang ang natira mamayang tanghali. Kung bibigyan kita, kumain ka na. Huwag mo akong bigyan ng kalokohan. Tinitigan ako ni Lin Yanchu ng malamig at may galit na mata. Parang gustong labanan ng oras ang pamumuno ng kabataan. Lumapit ako sa kanyang mukha. Nagmamatigas ka pa. Subukan mo lang, ha? Agad niyang binuksan ang plastic bag. Sumunod na maayos at isinubo ang pangatlong bao sa kanyang bibig. Ngunit bumagal ang kanyang pagkain. Parang ayaw niyang matapos ito agad. Ay, habang pinapanood ko ang eksenang ito. Nasa isip ko, parang ayaw niyang matapos ang pagkain. Ay, habang pinapanood ko ang eksenang ito. Nasa isip ko, dapat sa kanya ay maging matatag. Ang lihim ng pagnanakaw. Kakainin ko ito habang buhay. Dito, lumapit sa akin si Shen Xiu. Nang makita ito ni Lin Yanchu, malamig ang mukha at umikot siya. Nakatuon siya sa pagkain ng baozi. Ngunit hindi niya nakaligtaan na itaas ang kanyang tainga. Tumingin ako kay Shen Xiu. Anong ginagawa mo? Lumabas ka. Mayroon akong gustong sabihin sa iyo. Ngunit nang dumating si Shen Xiu sa pintuan, napansin niyang nakaupo pa rin ako. Chen Huai-an, lumalala ka na. Agad akong naiinip. Ano bang problema ko? Mayroon akong dapat sabihin dito. Sadyang tamad lang akong kumilos. Si Shen Xiu ay muling lumapit. Maraming tao dito. Hindi siya makapagsalita ng malakas. Tama na, huwag kang lumampas. Sinasabi ko lang na sumang-ayon ako kay Zhao Zimo. Panggagago lang iyon. Biro lang iyon. Maingat na tiningnan ni Shen Xiu ang direksyon ni Zhao Zimo. Bumulong. Ayaw ko sa kanya. Gusto mo ba ako? Namula si Shen Xiu. Sabi ko na. Bata pa tayo ngayon. Hindi tayo pwedeng magkarelasyon. Hintayin nating magtapos. Biglang malamig na binalaan ni Lin Yanchu. Dumating na ang guro. Galit na naglakad si Shen Xiu. Kailangan niyang bumalik sa kanyang upuan. Unti-unting dumating ang tanghali. Nais ni Shen Xiu na imbitahan akong kumain. Diretso akong tumanggi.
Sa huli, wala na siyang magagawa. Kailangan niyang umalis ng mag-isa. Tumingin ako kay Lin Yanchu sa tabi. Tuwing ganitong oras na nasa kantin, ano kaya ang kinakain niya? O baka hindi siya kumakain? Makikita mong abala pa rin siya sa pag-aaral. Nakahiga ako sa desk at naghintay ng 5 minuto. Ang tunog ng paghinga ay umuugong sa silid-aralan. Lumingon si Lin Yanchu sa akin. Napansin niyang tumutulo ang laway mula sa kanyang bibig. Mabilis siyang kumuha ng tissue mula sa kanyang bulsa. Lumingon si Lin Yanchu sa akin. Napansin niyang tumutulo ang laway mula sa kanyang bibig. Mabilis siyang kumuha ng tissue mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos itong itiklop, maingat niyang iniabot ito sa gilid ng aking bibig. Sa totoo lang, mayroon siyang isang lihim na hindi alam ng iba. Kilalang-kilala na niya si Chen Huaian mula pa noong junior high. Sa kanyang isipan, nakaimbak ang maraming alaala tungkol sa batang ito. Ngunit alam din niya na hindi na ito natatandaan ng bata. Marahil hindi naman ito nagbigay pansin. Pero ayos lang iyon. Naalala niya. Naisip ni Lin Yanchu ito. Hindi nakatiis at itinaas ang dulo ng kanyang daliri. Nabahagyang humaplo sa aking pisngi. Nang makita niyang huminto ang aking tinig, agad niyang binalik ang kanyang kamay. Umupo ng tuwid. Ang puso niya ay mabilis na tumbiting. Naghihintay na muling magpatuloy ang aking paghilit. Doon lang nakahinga ng maluwag si Lin Yanchu. Matapos ang ilang sandaling pag-upo, dahan-dahan siyang tumayo. Bitbit ang backpack, naglakad siya palabas ng silid-aralan. Ito ang kanyang nakatakdang oras ng tanghalian. Pagdating sa kantina, matagal nang natapos ng mga estudyante ang kanilang tanghalian. Ang kantina ay tahimik at maluwang. Nagsimula na ang mga tagapaglinis sa paglilinis. Tahimik na lumapit si Lin Yanchu sa bintana. Nang makita siya ng maikling gupit na tiyahin na naglilingkod ng pagkain, siya ay huminga ng malalim. Ikaw na naman. Maliit na dalaga. Ilang beses na bang sinabi sa iyo ng tiyahin? Dapat kang dumating ng maaga sa susunod. Tuwing ganitong oras, ubos na ang ulam. Naiiwan na lang ang sabaw. Ngumiti si Lin Yanchu ng medyo nailang. Ayos lang. Kakain na lang ako ng kanin ko. Hindi nila alam na top ng klase ako, di ba? Dumating ng huli siguro dahil nag-aaral pa. Yung isang babae na may mahabang buhok sa tabi ay nakilala si Lin Yanchu. Nagpaalala ako. Nagpaalala. Nakangiti ang maikling buhok na tiyahin. Agad na nakatitig siya kay Lin Yanchu na may apoy sa mata. Tingnan mo, parang anghel ang itsura. Ang ganda pa ng mga marka. Kahit kalahati lang ang galing mo, okay na sa anak ko. Tita, dagdagan mo ng kaunti ang kanin mo. At lagyan mo pa ng sabaw ng karne. Kapag naihain na ang kanin, 5 sentimo na lang ang bayad. Sana maging kasing ganda ng anak ko ang sayo. Tita, dagdagan mo ng kaunti ang kanin mo. At lagyan mo pa ng sabaw ng karne. Kapag naihain na ang kanin, sige na, bayaran na lang ng 50 sentimos. Matapos i-erase ang card ng pagkain. Napansin ni Lin Yanchu na natitira na lamang 52 sentimos sa card niya. 50 sentimos kada pagkain. Para sa kanya, medyo mamahalin na rin. Pero kung hindi kakain, mawawalan siya ng lakas mag-aral. Nasubukan na niyang subukan. Si Lin Yanchu ay may dalang kanin. Huminto sa isang sulok at umupo. Dahan-dahang kinakain ang bawat butil ng kanin nang hindi pinapalampas. Sa kasabay nito, biglang nagising ako. Ngunit napansin kong nawala na si Lin Yanchu. Tumingin sa alarm clock. Doon ko lang napagtanto na nakatulog ako ng kalahating oras. Nakakagulat na may pagkain pa sa kantina sa ganitong oras. Pumunta sa kantina. Tinanong ko si tita na may maikling buhok. Sa harap ko, may isang magandang babae na mukhang maganda pa rin ba. Dumating para kumain. Yung batang babae ay nag-aaral hanggang gabi. Tuwing pumupunta ako, kanin lang ang kinakain ko. Nakahanda na ang kanin. Naghanap ako ng pwesto at umupo. Nagsimula akong mag-isip. Mukhang si Lin ay kanin lang ang kinakain sa tanghali. Siyempre, ang pag-aaral ay isang takip lamang. Si Lin ay naghanap lang ng dahilan para sa sarili niya. Pwede lang siyang kumain ng natirang kanin ng iba bilang dahilan. Ang mga bata sa ganitong edad ay may malakas na paggalang sa sarili. Si Lin Yanchu ay ganoon din. Ito ay malinaw sa akin. Ngunit ang nagpapaisip sa akin ay, saan siya pumunta pagkatapos kumain ng tanghalian? Pagdating ng unang klase sa hapon. Ang guro ng klase na si Zhu Zeng at ang leader ng klase na si Zhao Zimo. Pumasok na sila, dahil sa September 20 ay may taglagas na paligsahan. Kaya nagtatanong tungkol sa mga kahilingan para sa uniforme ng klase. Ngunit hindi nila inaasahan na sabay-sabay na magbubulalas ang lahat ng lalaki. Tahimik ang mga babae. Medyo namumula ang mga pisngi. Tanging si Shen Xiu at ilang babae lang ang medyo excited. Ang mga ekspresyon nila ay medyo masaya. Ang mga batang babae sa ganitong edad ay hindi madalas nagsusuot ng maikli ang palda. Saan man, sa bahay o sa paaralan, lahat ay medyo konserbatibo. Tumingin ako sa gilid. Lahat ay medyo konserbatibo. Tumingin ako sa gilid. Nakita si Lin Yanchu na tila walang pakialam habang nakatingin sa libro. Inilayo ko ang aking tingin. Wala akong sinabi. Tahimik na nakatingin sa harap sa guro ng klase. Kasama ang mga magulong estudyante. Siyempre gusto kong makita si Lin Yanchu na nakasuot ng magandang uniform. Gusto kong makita siyang nag-enjoy sa kabataan tulad ng ibang mga babae. Lalo na't napakaganda ng kanyang mga likas na katangian. Hindi ko pa siya nakitang nakabuhol ang kanyang mahabang buhok. Sayang, binigyan siya ng magandang mukha ng Diyos. Ngunit kinuha naman ang karapatan niyang ipakita ito. Siyempre, maaari akong magbigay ng pera para tulungan siya. At handang-handa akong gawin ito. Kahit na may sapat akong pera para bumili ng maraming set. Sa edad kong ito, nasa bank account ko ang mga pera mula sa pamasko. Ngunit naiintindihan ko rin, ang pagnanais na tulungan ang isang batang babae na mahirap ang kabuhayan. Pero may mataas na paggalang sa sarili. Ang pagbibigay ng pera o damit sa kanila
ay hindi talaga epektibong paraan. Sang-ayon si Zuzeng sa uniform na Yi, na ipapasa ng mga kaklase sa loob ng isang linggo. Ang 50 yuan at sukat sa class monitor. Nang marinig ni Lin Yanshu ang presyo, nagtaka siyang tumingin pataas. Pagkatapos, tahimik siyang tumingin pababa, at nagpatuloy sa pagbabasa ng kanyang aklat. Nang dumating ang oras ng sa hapon, tumingin ako kay Lin Yanshu. Ayos lang, sabi na natin. Bumalik ka sa bahay ko sa Sabado para tulungan akong mag-aral. Biglang naging tense si Lin Yanshu. Okay lang ang mag-aral. Pero hindi ko sinabi. Napupunta ako sa bahay mo. Kung ganoon, magmumungkahi ako ng ilang tahimik na lugar. Pumili ka na lang. Option 1, ang kwarto ko. Option 2, imbakan sa supermarket. Option 3, kwarto sa guest. Option 4, malaking kama sa hotel. Nakita kong nakatitig siya sa akin nang may masamang intensyon. Sa sandaling iyon, naintindihan niya na. Pinipilit ko siyang pumili ng kwarto. Medyo namula si Lin Yanshu. Pwede kang pumunta sa bahay mo. Pero kailangang may tao sa bahay niyo. Medyo namumula ang mukha ni Lin Yanshu. Pwede kang pumunta sa bahay mo. Pero kailangang may tao sa bahay niyo. Hindi nagsalita si Lin Yanshu. Pagkatapos mag-ayos, niyakap niya ang kanyang pink na bag sa kamay. Ngumiti nang may pagdududa sa akin. Ang cute niya. Ngumiti ako. Parang nararamdaman ko na nagtagumpay akong mahikayat siya. Anong mahikayat? Nakaligtas ko siya. Ngayon, ang buhay niya ay sa akin na. Para siyang sariling anak na babae sa akin. Nakatitig ako habang umalis na ang iba sa klase. Agad kaming bumaba ni Lin Yanshu para magtipon. Sinadya kong hintayin siya para sabay kaming lumakad. Ngunit napansin kong si Lin Yanshu may dalang backpack. Ay mabagal na nahuli sa likod. Parang sinasadya niyang panatilihin ang distansya. Hindi ko na siya inintindi. Isang balikat kong dala ang asul na backpack. Nakangkamay sa bulsa. Naglakad papunta sa palaruan sa ibaba. Isang malaking tao na 1.83 metro. Nanghihina at nag-iingat. Dahil dito, mas binilisan ni Lin Yanshu ang lakad niya. Tumingin sa likod ni Eni, bata at dalaga. Ang magkasabay na bag na kulay asul at rosas ay sobrang kapansin-pansin. Ngunit malinaw na ang mga masensitibong dalaga lang ang nakapansin. Sa eksenang ito, pagkatapos mag-warm up sa palaruan, nakatayo ang buong klase 28 sa ilang linya. Nakatingin sa unahan, ang matangkad, payat at maitim na guro sa si Sunping. Sabi-sabi ang lalaking ito, ay kaya mag-pull up ng isang kamay ng 20 beses. Isang tunay na matipuno, at siya rin ang idolo ni guro sa Ingles na si Wen Wanwan sa kanyang puso. Mula sa susunod na klase, magpaparehistro ang mga estudyanteng sasali sa paligsahan para sa kaukulang mga event. Ngayon ay malayang oras sa klase na ito. Ang klase ng 28 ay sabay-sabay na sumigaw. Biglang nagkahiwa-hiwalay na parang mga ibon at hayop. Pero para sa ilang tao, ang salitang malayang aktibidad ay itinuturing na isang masamang panaginip. Sila ay naglalakad-lakad lamang sa playground o nakaupo sa mga baitang na walang ginagawa. Si Lin Yanshu ay ganitong tao. Sila ay naglalakad-lakad lamang sa playground o nakaupo sa mga baitang na walang ginagawa. Si Lin Yanshu ay ganitong tao. Ngunit hindi siya nagmamalasakit. Habang ako ay sumusunod sa ilang mga lalaki papunta sa basketball court, si Lin Yanshu ay naglakad patungo sa mga baitang kung saan siya nag-iwan ng bag. Mahal na mahal niya ang bag na ito. At naglagay pa siya ng isang kopya ng Chinese Required 3 sa ilalim ng bag. Upang maiwasan ang pagdumi ng ilalim. Nakarating siya sa tabi ng mga baitang. Umupo si Lin Yanshu. Maingat na inilagay ang bag sa kanyang dibdib. At pagkatapos ay kinuha ang aklat ng wika sa kanyang harapan. Ngunit nang buksan ito, ang tingin na dapat ay nasa mga salita, ay kusang lumipat sa direksyon ng basketball court. Palagi siyang ganito. Tuwing may oras ng libreng aktibidad, yung oras na dapat sana ay para sa pag-aaral, ay nasasayang sa panonood ng basketball. Sa pagkakataong ito, ako, nakasuot ng uniforme, ay mabilis na nagdrible. Binubulungan si Zhao Zimo sa kaliwat kanan. Pagkatapos, 3 hakbang papasok sa basket. Isang malakas na dunk. Nagsusumigaw ang ring. Maganda ang pagkakahulog ko. Nag-ikot-ikot ako ng konti sa lid. Nagulat si Lin Yanshu sa tabi ng hagdang. Sa gilid ng basketball court, nanonood si Shen Xiu. Kasama ang dalawang kaibigan, nagkatinginan din sila ng gulat. Ang middle part hairstyle ni Zhao Zimo. Parang basang sisiw na bumaba ang buhok. Hindi inaasahang pagsasalita. Chen Huian. Marunong ka magdung. Panahon ng estudyante. Ang mga batang lalaki na marunong magdung. Sila ang tanging tunay na Diyos sa basketball court. Medyo nagulat din ako. Mula nang muling ipanganak kahapon hanggang ngayon. Napansin kong tumaas ang aking lakas ng kaunti. Natural na tumaas ang aking kakayahang tumalon. Ito ba ay isang hindi inaasahang sorpresa mula sa muling pagsilang? Pero sana tumaas din ang aking talino. Anong silbi ng ganitong lakas? Makakapasa ba ako sa kolehiyo? Chen Huian, ang gwapo mo kanina. Medyo namula si Shen Xiu habang nagsasalita. Tiningnan ko siya ng bahagya. At inilipat ang aking tingin. Patungo sa mga baitang sa malayo. Si Shen Xiu ay bahagyang namula at nagsalita. Tiningnan ko siya ng bahagya. At inilipat ang aking tingin. Patungo sa mga baitang sa malayo. Bigla kaming nagkatitigan. Sa sandaling nagtagpo ang aming mga mata. Agad na ibinalik ni Lin Yanshu ang ulo niya. Niyakap ang aklat ng wikang Tsino sa dibdib niya. Nagsimula siyang magsalita. Para lang nagmumumog ng tahimik na parang nagbabasa ng teksto. Ngunit namula ang isang taingan niya. Totoo ngang nakaupo lang siya dyan ng walang pagbabago. Sa impresyon ko, tuwing panahon ng libreng aktibidad sa nakatayo si Lin Yanshu sa posisyong iyon na may hawak na aklat. Ang galing ko talagang mag-basketball. Ikaw, bilang anak na babae, hindi ka man lang lumapit para tumingin. Binalik ko ang aking tingin. Napansin kong si Shen Xiu at ang kanyang dalawang kaibigan
ay nakatingin sa akin na parang tubig sa tagsibol. Chen Huian, talagang ang ganda ng dunk mo kanina. Muling nagsalita si Shen Xiu, sa tono na bihirang magpasalamat sa tao. Yung isang beses na papuri, sobrang bihira at parang nakikita na. Ako'y bahagyang umiti, at hindi na siya pinapansin. Habang nakikinig sa papuri ni Shen Xiu, si Zhao Zimo ay hindi mapakali at nakatingin sa akin. Habang nagbubunot ng buhok sa gitna, walang makakahigit sa akin sa basketball. Chen Huian, gusto mo bang makipag one-on-one? Hindi pa ako nakakasagot. Kapitan, binibigyan mo siya ng pagkakataon. Ang tunay na suntok, ay sa sandaling siya ay magdong. Nagkunwari kaming walang nangyari. Nagbigay ako ng gitnang daliri. Talaga namang matigas ang puso mo, ha? Nauna si Zhao Zimo sa pag-shoot. Tumingin ako sa likod. Bigla akong nagbago ng anyo. Ibinato ko ang bola. Kinuha ni Zhao Zimo ang bola at masayang naglayop ng 3 hakbang. Ngunit hindi ako humarang. Sa halip tumakbo ako papunta sa hagdang. May isang grupo ng mga estudyante sa tabi ng hagdang. Sumiksik ako sa gitna ng mga tao. Nakita ko si Lin Yanxu nakaupo sa lupa. May bahagyang sakit sa mukha habang pinipigil ang kanang bukong-bukong. Ang guro sa na si Son Ping. Muling isinabit ang whistle sa lid. Sumisiksik ako sa tao. Nakita kong nakaupo si Lin Yanxu sa lupa. May sakit na ekspresyon habang hinahawakan ang kanyang kanang bukong-bukong. Ang guro sa na si Son Ping. Ibinalik ang sipol sa kanyang leg. Anong nangyari? Isang babae sa tabi ay nag-atubiling nagsabi. Parang nakita ko ang isang babae. Sinadyang itulak si Lin Yanxu mula sa likuran. At pagkatapos ay nahulog siya mula sa mga baitang. Anong itsura ng babae? Anong klase siya? Hindi ko nakita ng mabuti. Tumakas siya. Ano bang klaseng kalokohan to? Huwag mong hayaang mahuli ko siya. Hindi ko itinago at malakas akong nagmura. Tapos agad akong lumapit kay Lin Yanxu at lumuhod. Tulungan mo ako. Ihahatid ko siya sa klinika. Ang hirap na hirap akong nailigtas na babae. May mga tao pang walang pakialam na sinasaktan siya. Agad na lumapit ang ilang babae at tinulungan si Lin Yanxu. Nagsasayaw siya sa isang paa. Tumingin ako ng matagal sa malapad kong likod ng uniforme. Nag-aalinlangan. Nang hindi siya kumilos, nainis akong humarap. Anong hinihintay niya? Sumigaw siya. Mumungot si Lin Yanxu. Binuksan ang mga braso. Ang itaas ng katawan ay dahan-dahang nakasandal sa aking likod. Sa sandaling ito, ang aking galit na mukha ay biglang naging kalmado. Nang makita akong nakatunganga at nakadapa sa lupa, si Son Ping ay nagkunot ng noo. Hindi mo kaya. Kung hindi mo kaya, ako na ang gagawa. Nang marinig ang salitang ito, nilukuban ni Lin Yan ang aking leg gamit ang kanyang mga kamay. Pula ang kanyang mga tainga. Napakahiya niya. Agad akong nagsalita ng malinaw ang aking mga mata. Hindi. Kakatwa lang ang pakiramdam ng aking mga paa kanina. Ngayon ay okay na ako. Pagkatapos tumayo, nakahawak ang 2 kamay sa mga binti ni Lin Yanxu. Dinala si Lin Yanxu sa tabi ng mga baitang. Bahagya akong yumuko, para makuha niya ang sarili niyang backpack. At naglakad pa ng 2 hakbang, para makuha rin niya ang backpack ko. Ilagay lang ang backpack ko sa lig ko. Sobrang bigat, masakit ang leg. Malapit na narinig ang boses ni Lin Yanxu sa aking tainga. Nakita ko siyang may dalang isang bag sa bawat kamay. Mukhang pagod ang kanyang mga braso, kaya't pabilis siyang naglakad papunta sa klinika ng paaralan. Ang hindi ko nakikita ay ang kanyang mukha sa mga sandaling ito. Mayroon na siyang ngiti na parang mainit na araw ng tagsibol. Sino ang nagtulak sa'yo? Nakita mo ba? Hindi ko nakita. Mayroon ka bang pinaghihinalaan? Wala. Gusto mo bang turuan ko sila ng leksyon? Pumunta tayo sa klinika. Umikot ako kay Lin Yanxu. Pero hindi niya nakita ang doktor. Sino ba? Umiikot ulit siya. Pero hindi pa rin niya makita ang tao. Kaya't kailangan munang ilagay si Lin Yanxu sa kama na may disposable bedsheet na kulay pula. Nakaupo ang dalaga sa gilid ng kama. Ang 2 daliri ng paa ay bahagyang nakadikit sa sahig. Sige na. Ako na lang. Nagdala ako ng maliit na upuan at umupo sa harap ni Lin Yanxu. Ngunit biglang pinisil niya ang mga hita niya. Nang may pag-iingat na tanong. Kian ma, tiningnan mo ba kung nasprain ang paa mo? O kung nasira ang sarili mo? Osteoporosis pa rin. Ang magkabilang tainga ni Lin Yanxu ay namumula. Ngunit mahina ang boses. Malumanay na tanong. Marunong ka bang tumingin? Walang kwenta. Nasa probinsya ako. Palagi kong inaayos ang bali ng mga lola sa baryo. Matandang inahing baboy. Bakit siya? Biglang nakaisip ng isang bagay. Nahihiyang itinaas ang kamao. Binigwasan ang aking balikat. Tumawa ako ng malakas. Sabay na hinawakan ang kanang paa ni Lin Yanxu. Tinanggal ko ang kanyang sapatos. Isang malinis na puting medyas ang tumama sa aking mata. Si Lin Yanxu ay nahihiyang kinakagat ang kanyang labi. Mahigpit na nakasara ang kanyang mga binti. Ngunit ang susunod kong galaw ay halos nagpabaliw sa kanya sa hiya. Isang buong araw na. Maaari bang malaman kung bakit hindi mabaho ang iyong mga paa? Ikaw, may sakit ka talaga. Kahit na si Lin Yanxu ay isang malamig at tahimik na tao. Sa sandaling ito, hindi niya mapigilang magmura ng malakas. Ngumiti lang ako ng walang pakialam. Muling kinuha niya ang kanyang kanang paa na inilabas niya. Nagsusumamo si Lin Yanxu. Pinagtripan ko siya sa kanyang binti ng mariin. Magpakumbaba ka. Nagmamalupit na pagsunod ni Lin Yanxu. Ngunit ang kanyang mga mata ay galit na nakatitig sa akin. Inalis ko ang kanyang medyas. Ipinakita ang makinis na balat ng kanyang binti. At ang maliit na sakong na may bahid ng rosas. Pagkatapos ay hinawakan ko ang bahagyang umbok ng kanyang bukong-bukong. Umungol si Lin Yanxu. Masakit ba? Nanginit na tingin ang dalaga. Sige, bahagya lang. Gamit ang parehong kamay, niyayakap ko ang kanyang malambing na angkle mula sa magkabilang panig.
dahan-dahang umiikot. Pakiramdaman ang kalagayan ng mga buto. Pagkaraan ng sandali, medyo relaxed ang itsura niya habang nagsasalita. Maliit na bagay lang. Naiwan lang. Hindi naman masyadong namaga. Lagyan mo lang ng pulang langis. Tumayo ka. Nasa likod ng drawer. Nakita ko ang kalahating bote ng pulang langis. Umupo akong muli sa maliit na upuan. Nasa likod ng drawer. Nahanap ko ang kalahating boteng ng red flower oil. Upo uli ako sa maliit na upuan. Ipapahiran ko ang kanang paa ni Lin Yanxu sa aking tuhod. Handa na akong magpahid. Ngunit ibinalik niya ang paa. Ako na ang magpahid. Magpakatapang ka. Tumingin ako sa kanya at binabalaan siya. Hinawakan ni Lin Yanxu ang kanang binti niya. Kaya't sinunggaban ko na rin ang kanyang paa pabalik. At sinaway siya. Bakit ka mahihiya sa isang espesyal na sitwasyon? Ngunit ilang segundo lang ang lumipas. Lin Yanxu ay malamig na tanong. Naglilinis lang naman ako ng bukong-bukong. Bakit kailangang tanggalin mo pa ang buong medyas ko? Meron ba ako? Ano ang nasa kanan mong kamay? Tumingin ako pababa. Napansin ko na hawak niya ang puting medyas na kakalabas lang niya. Samantala, ang kaliwang kamay niya ay isang maliit at maganda. Ang niebe na nakasabit sa himpapawid ay hindi pa niya masyadong napapansin ng mabuti. Kaya si Lin Yanxu ay nahihiya at ibinalik ang kanyang mga paa. May masamang anyo na kinuha ang medyas. Hindi nakalimutang sulyapang ako sa gitna. Yung tingin na puno ng pagdududa. Parang sinusuri ang isang nakakadiring food fetish. Matapos niyang iwasan at tapusin ito. Nagsuot si Lin Yanxu ng medyas at sapatos. At umalis na sa klinika ng paaralan. Hinabol ko siya para magpaliwanag. Makinig ka sa akin. Minsan, hindi masyadong sumusunod ang kamay ko sa gusto ko. Hindi ako pinansin ni Lin Yanxu. Nakatuon siya sa paglalakad sa unahan. Panahon na ng uwian. Sabi ni Lin Yanxu, kailangan niyang bumalik sa klase para mag-aral. Kaya't hinayaan ko siyang maglakad patungo sa gusali ng paaralan. Ako naman ay naglakad patungo sa garahe para kunin ang sasakyan at umuwi. Nang itulak ang bisikleta papuntang paaralan. Hindi ko pa rin maiwasang isipin ang nabaling paa ni Lin Yanxu. Hindi ko alam kung saan nakatira ang batang iyon. Kailangan bang maglakad siya pabalik na may pilay? Saya ko. Walang magawa, bumalik ako sa gusali ng klase. Sasama ko na siya pauwi ngayon. Dumating sa labas ng bintana ng silid-aralan ng grade 12, klaseng 28. Humihikbi ako. Walang magawa, bumalik ako sa gusali ng paaralan. Sasamahan ko siyang umuwi ngayon. Dumating ako sa labas ng silid-aralan ng ika-28 na klase ng ikatlong taon. Dahan-dahan kong pinabagal ang aking mga hakbang. Tumigil ako. Sa silid-aralan na walang tao. Walang nag-aaral si Lin Yanxu. Siya ay dahan-dahang gumagalaw sa entablado. Hawak ang pambura ng chalk. Nagsusumikap siyang tumayo sa mga daliri. Nililinis ang mga nakasulat sa pisara. Ang ikatlong klase sa hapon ay kasaysayan. Ang guro sa kasaysayan ay isang lalaking may taas na 1 metro 9. Gustong isulat ang mga nakasulat ng mataas. Kaya't medyo nahihirapan si Lin Yanxu sa pagwawalis. Siya ay nagsusumikap na itaas ang pambura. Ang kanang kamay ay nakataas ng mataas. Ang manggas ng uniforme ay nakababa. Ipinapakita ang maputi at payat na braso. Ngunit hindi pa rin niya maabot ang itaas ng pisara. Natila isang ligaya ng sulat ang nakasulat. Tahimik na lumipat ang aking tingin sa sulok ng pisara. Doon nakasulat ang pangalan ni Chen Huaian sa pisara. Sa podium, si Lin Yanxu ay nakasimangot at nagbaba ng braso. Hindi maabot. Sandaling nag-antay siya sa lugar. Huminga ng malalim. Tumalon sa isang paa. Ipinihit ng malakas ang braso pataas at diretsyo. Para maabot ang pinakataas ng blackboard. Pero nang malapit ng mahablot ng dulo ng walis ang pisara. Isang malaking kamay ang lumitaw sa paningin ni Lin Yan. Isang malaking kamay ang kumuha sa walis mula sa kanyang kamay. Lumiko si Lin Yanxu. Bumagsak ang kanyang takong sa sahig. Dahil sa nasaktang angkle, hindi niya maiwasang bumaling sa gilid. Agad kong niyakap ang kanyang braso. Muling hinawakan ko ito pabalik. Ang mga kabataan ay nagkatitigan. Si Lin Yanxu. Parang nahuli sa paggawa ng masama. Agad na umatras. Nag-atubiling nagsalita. Ikaw, hindi ka ba umuwi? Tinutukan ko siya. Hindi nagmadali sa pagsagot. Isang beses at isa pang beses na itinatimbang ang pambura sa kamay. At pagkatapos ay itinaas ito. Alaynan. Madali niyang naabot ang pinakamataas na bahagi ng itinuturo. Hindi nagmadali sa pagsagot. Isang beses at isa pang beses na itinatimbang ang pambura sa kamay. At pagkatapos ay itinaas ito. Madali kong naabot ang pinakamataas na bahagi ng pisara. Linisin mo ang pisara. Ibinato ko ang panglinis ng pisara sa podium. Hindi nakapagtataka na hindi ko kailanman nilinis ang pisara noon. Ngunit hindi kailanman ako pinagsabihan ng guro kinabukasan. Tanungin kita. Ikaw ba ang tumulong sa akin na linisin ito tuwing panahon? Hindi. Sinabi ng dalaga, na may kaunting takot sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin ng mabilisan. Wala nang iba. Kailangan ko nang ipagpatuloy ang pag-aaral. Pagkatapos ay lumingon siya at nagpasimulang umalis sa entablado. Agad kong hinawakan ang kanyang braso. Huwag ka nang mag-aral ngayon. Nasaktan ang paa mo. Ipapadala na kita pa uwi. Hindi mo na kailangang ihatid. Agad na tumanggi si Lin Yanxu. Nilingon ko siya ng may kinikimkim na galit. Si Jia sa bahay mo. Malayo ba? Tumingin ako sa kanya ng may pagdududa. Hindi rin masasabi. Lin Yanxu. Ayaw lang niyang may pumunta sa bahay niya. Siyempre, may sariling dangal ang batang ito. Kaya hindi ko pinilit. Kailangan lang niyang magsalita ng walang hiya. Pwede namang hindi na akong ihatid. Pero hanggang alas 6:30 lang ang matututunan mo. Kailangan nang umuwi pagdating ng alas 6:30. Nakatutok ako sa iyo sa klase. Luminga si Lin Yanxu sa akin. Bahagyang kinagat ang kanyang pulang labi. May lungkot sa kanyang mga mata.
Kung ganon, hindi na ako mag-aaral. Uuwi na ako ngayon. Umiti ako at tumango. Ay, tama na yan. Hintayin mo siyang matapos sa kanyang bag. Saka ako pupunta sa pintuan ng silid-aralan. May ingay na muling narinig mula sa podium. Lumingon ako. Si Lin Yanshu ay masigasig na nililinis ang chalk dust sa podium. Sinasabi pa niyang hindi siya tumutulong sa akin sa duty. Lahat ay kumpleto na. Matapos linisin ang podium, dumaan siya na may dalang backpack. Nakayuko. Mabilis na dumaan sa tabi ko na may hindi natural na ekspresyon. Umiti ako. Sumunod sa likod. Ang salitang iceberg thunder. Bigla itong naging konkretong anyo. Naglakad kami patungo sa pintuan ng paaralan na may dala-dalang bisikleta at kasama ang dalaga. Naghahanda na kaming maghiwalay ng landas. Pinindot ko pa ang likurang upuan ng bisikleta. Baka mas mabuti kung ihahatid na kita. Hindi naman ito abala. Hawak ni Lin Yanshu ang kanyang manggas. Tumingin siya sa akin na may mahirap na ekspresyon. Hindi na kailangan. Kung may makitang estrangherong lalaki na lumalapit sa akin. Ano ang mangyayari? Nakayuko si Lin Yanshu. Mababa ang boses. Sasaktan niya ang tao gamit ang pamalo. Ganyan kalakas ang tatay mo. Nagkaroon ng saglit na pagkahiya sa mukha ni Lin Yanshu. Mahigpit na nakayakap sa manggas, bahagyang umiti. Pagkatapos ay humarap at naglakad papunta sa kabaliktaran na direksyon. Hoy! Naintindihan mo ba ang pagiging magalang? Hindi ka ba nagsasabi ng paalam pag uwi mula sa paaralan? Nang marinig ni Lin Yanshu, sa kanyang malamig na mukha ay bihirang makitang umiti. Mild niyang sabi, "Bye-bye." Umiti ako sa lugar ko. Ang ngiti ay puno ng kabaitan. Tumingin sa dalaga na medyo nanghihina. Pero hindi naman seryoso ang lakad niya. Lumiko ako. Maayos na sumakay sa bisikleta. Patungo sa bahay. Nang marinig ang ingay sa likod, si Lin Yanshu ay agad ding tumingin pabalik. Nakatingin sa aking likod habang nagbibisikleta. Matagal na nakatitig, hanggang sa mawala ako sa mata ng karamihan. Saka siya bumaling, at tumingin sa papalayong orange na paglubog ng araw. Itinaas ang kamay upang ilipat ang buhok sa tainga. Sa mukha na pinaputi ng liwanag ng umaga. May nakasabit na banayad ng ngiti, 2 bag na asul at rosas. Unti-unting naghiwalay sa pintuan ng Luchengno. 7, sa kabila ng kalsada. Tinapay na hawak sa kamay. Ang benta ng pritong Niangao ay umaabot ng malambing na tunog. Tila sa sandaling ito, nagsalita tungkol sa kung ano ang tahimik na paglipas ng panahon. Kailangan kong magsikap sa pag-aaral. Kailangan kong magsikap at magsikap. Kailangan kong makapasok sa 985, 211. Ako, si Chen Huian, ay magiging valedictorian ng Lucheng. Pagbalik sa bahay, nakatayo ako sa upuan sa sala, na nakaturo sa kisam, patungo kay Papa Chen Chen, at Mama Suxiaoya, na sumisigaw ng mga ambisyosong pangarap. Si Mama ay masayang pumapalakpak. Si Chen Chen na nakaupo sa tabi ng mesa ay humagiki, at naglabas ng balat ng pakwan sa sahig. Bigla akong nakaramdam, na parang noong bata pa si Papa, kamukha siya ni Wei Xiang. Lalo na yung eksena kanina na tinukso niya ako. Tumingin si Chen Chen kay Suxiaoya sa tabi. May pang-uyam na tono sa kanyang boses. Tingnan mo, nasa pinakahuli sa klase. Lahat sila ay mahilig mangarap ng mga ganitong hindi natutupad na pangarap. Malapit na akong maitapak si Bill Gates sa ilalim ng aking paa. Para maging pinakamayaman, hindi na ito malayo. Pinagsabihan ni Suxiaoya si Chen Chen ng galit. Paano mo masasabi na ganito ang iyong anak? Hindi ka man lang pwedeng magpasalamat. Muling nagtawa si Chen Chen. Walang pakialam na kumakagat ng melon seed. Ang huli kong pagsusulit sa nakaraang semestre ay panghuli sa baitang. Umangat na. Nahulog ang mga buto ng pakwan mula sa kamay ni Chen Chen. Nakatitig siya sa akin na nagulat. Totoo ba to? Anak, hindi ko siya masisisi sa ganitong ekspresyon. 2 taon na akong panghuli sa baitang. Siyempre totoo yan. May mga tao na hindi dumating sa pagsusulit. Kaya't ako na ang naging huli. Nakatigil ang ngiti sa mukha ni Chen Chen. Binitiwan ang mga buto ng pakwan sa plato. Nakikinig sa batang ito na nagsasalita. Nawalan pa ako ng ilang segundo ng buhay. Noong mga panahong iyon, 100 puntos ang papel. Kaya ko makakuha ng 37 puntos. Sa pagsusulit na may 150 puntos, nakakakuha lang ako ng mga 20 ilang puntos. Hindi na gaya ng dati. Sa pagsusulit na may 150 puntos, nakakakuha lang ako ng mga 20 ilang puntos. Hindi na gaya ng dati. Ako'y nanahimik. Parang natuklasan ko na ang dahilan kung bakit mahina ang aking pag-aaral. Inilayo ni Chen Chayan ang kanyang kamay. Sige na, para lang sa wala. Pumunta ako sa supermarket. Naguguluhan si Suxiaoya. Nandyan naman si Tita Liu, di ba? Nanganak na ang apo niya. Nag-resign at umuwi na siya. Kulang ang tao sa supermarket ngayon. Nang marinig ko iyon, may kumatok sa puso ko. Agad akong nagsalita. Mayroon akong mapagkakatiwala ang tao na pwedeng pumalit kay Chaliu. Sino? Kaibigan ko. Estudyante. Walang kwenta yan. Agad kong hinatak si Jia, ang matanda at pakiusap. Maaaring panoorin niya ang supermarket pagkatapos ng klase sa gabi. Kung babawasan mo ang sahod, ayos lang. Tahimik na nag-iisip si Chen Chen, na naantala ang kanyang pag-aaral. Sa college entrance exam, isang kalaban na lang ang mawawala sa kanya. Bagamat nakaramdam ako ng paghanga sa kakaibang paraan ng pag-iisip niya, ngunit nagkunwaring nakangiti pa rin at nag-angat ng hinlalaki. Pero talagang mataas ang kamalayan mo, Dad. Si Chen Chen ay mayabang na nakataas ang ulo. Si Suxiaoya ay tahimik na umiling. Sira na ang mag-amang ito. Ngumiti si Chen Chen at tinapik ang aking balikat. Bukas, dalhin mo siya para sa interview. Matapos umalis si Dad, tiningnan ko ang sala. Chen Yidong kaya. Xiaoya na palingon sa pintuan ng anak niyang babae. Bago ka umuwi.
Kakagaling lang niya sa pag-aaway ko at ng tatay mo. Bakit? Xiaoya tahimik na sabi. Kamakailan lang. Ang kapatid mong babae ay nakikipag-usap sa isang hangal sa harap ng pinto ng grade 65. Masyadong malapit. Nai-report ng guro. Nababahala kami ng iyong tatay na baka siya ay mabuli. Sa mga sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ni Chen Yidong. Si Xia Omingli ay sumulpot mula sa loob at sumigaw. Hindi masamang tao ang tiyuhin na naka-overall. Nakatayo siya sa pintuan. Nakasuot ng cute na pink na pang-itaas na pangtulog na may maliit na oso. Nakakuyom ang labi, galit na galit. Pagkatapos ay agad na isinara ang pinto. Nakinig sa muling paliwanag ni nanay. Doon niya naintindihan na ang ate niya ay nasa middle school. Pagkatapos ay agad na isinara ang pinto. Nakinig sa muling paliwanag ni nanay. Dito ko lang naisip na ang junior high ng kapatid na babae ay sa harap ng Lucheng 65 middle school. Laging may isang tanga at bobo na lalaking nasa gitnang edad na naglalakad-lakad doon na tinatawag ng mga estudyante na tanga. Ngunit nang marinig ni Chen Yidong na tinawag siya na tito sa suspenders, bigla akong naalala ang alaala na ito. Ang junior high school ko ay 65 na paaralan din. Yung tanga na tiyuhin na iyon ay naglalakad-lakad na sa harap ng paaralan noong ako ay nasa junior high. Nandyan na siya sa pintuan ng paaralan. Bagamat mukhang tanga ang tiyuhin na ito, ay gwapo naman. At malinis ang suot. Gustong-gusto niyang magsuot ng asul na overall. Mukhang may kaunting contrast sa cute. Pero noong nasa junior high school ako, yung ibang mga kaklase ay gustong manakit sa kanya. Minsan nagbato ng bato sa kanya. O kaya ay sadyang tinatamaan siya sa likod at tumatakbo ng nakangiti. O di kaya ay isang grupo ang nakapaligid sa kanya at binibigkas ang mga salawikain. Tuwing nangyayari ito, lagi namang walang magawa ang tito na nakasuot ng salawal. Hindi ko gusto ang mga ganitong tao na nagagalit. Pero naaalala ko, may isang babae sa paaralan na mas hindi gusto ito. Isang beses, direkta siyang humawak ng walis. At tumakbo patungo sa grupo ng mga lalaking ng buli. At pinalaya sila. Sa sandaling iyon, naisip ko na ang ganda niya. Parang isang babaeng bayani na nagtatanggol sa kapayapaan. Ngunit hindi ko alam ang pangalan niya. Tanging naaalala ko ay yung batang babae na payat. Mahaba ang buhok at magulo. Nakatakip ng mahigpit ang mukha. Siguro ay dahil maalaga ang batang babae sa tito na nakasuot ng dungaw. Kaya tuwing nakikita siya, laging nakangiti ang tito. Parang nakikita niya ang sarili niyang anak na babae. Minsan pa ay masaya pang sumasayaw ng nakangiti. Nakatingin sa pintuan ng kapatid na babae. Bigla akong nanahimik. Noong nasa junior high ako, may isang babae na matibay na nagprotekta sa tiyuhin na may salawal. Ayon sa panahon, dapat ay nasa high school na siya tulad ko. Kaya't nawala ang tagapagtanggol ng tiyuhin na may salawal. At ang nakababatang kapatid na babae ay tila pumalit sa babae yon. Nakuha ang kanyang diwa ng katarungan. Kaya't nawala ang tagapagtanggol ng tiyuhin na naka-overall. At ang nakababatang kapatid na babae ay parang pumalit sa batang babae na nagmana ng kanyang diwa ng katarungan. Nang maisip ko ito, tumingin ako kay mama. Mama, sa tingin ko, dapat mong malaman ang buong pangyayari bago ka magpasya kung kailangan bang batikusin ang nakababatang kapatid. Napatigil si Xiaoya. Tumayo ako at nagtungo sa kwarto ng nakababatang kapatid ko. Sa kwarto ni Dreamly na 14 na taong gulang. Napakabatang babae nito. Pink na kama, pink na mesa at upuan, pink na plush toy. Pumasok ako. Para bang isang paa ay sumisid sa kulay rosas na karagatan. Walang magagawa. Siya ay tunay na anak ng mga magulang. Ako ay nakuha mula sa basurahan. Ngunit sa aking alaala, mukhang gusto rin ni Lin Yanchu ang kulay rosas. Bakit ka pumasok? Nakatayo si Chen Yidong sa tabi ng kama. Hawak ang plush na oso. Nakangiti ng maliit. Mukha ay hindi masaya. Nakalin sa pader. Umingiti at sabi, may sasabihin akong sikreto. Noong nasa junior high ako, magkakaibigan kami ng tito na nakasuot ng overall. Dahil napaka-cute ng tiyuhin na iyon. Napaka-maasikaso at hindi kailanman nang bubuli. Ngunit maraming mga estudyanteng nasa junior high ang nang bubuli sa kanya. Kaya't pinrotektahan ko siya ng ilang beses. Biglang tumingin sa akin si Chen Yidong. Mula pa noong junior high, tinawag na masamang estudyante ang kanyang kapatid. Ngunit mayroon pala siyang mabuting bahagi. Tumango siya. Tama. Mabait si Tio. Kaninang tanghali. Nakakita rin ako ng isang napakaganda at maganda na babae. Magalang na nakaupo sa mga hagdang sa kabila ng kalsada. Binibigyan siya ng kanin. Hindi ko na lang pinapansin. Nagpaalala sa kapatid na babae. Protektahan mo siya. Sang-ayon ang kuya. Pero kung may mangyaring hindi mo kayang lutasin, dapat mo akong ipaalam. Darating ako agad. Naiintindihan mo ba? Ngumiti si Chen Yidong at tumango. Nakangiti ang maputing mga paa. Sa sandaling ito, bigla niyang naisip na hindi na ganoon kasama ang kuya niya tulad dati. Matapos siyang lumabas mula sa kwarto ng nakababatang kapatid, bumalik ako sa sarili kong kwarto. Humukay mula sa ilalim ng kama ng isang kahon na puno ng alikabok. Nandoon ang lahat ng mga aralin mula first year hanggang second year. Sa kabutihang palad, hindi ko ito naibenta sa mangungulekta ng basura. Dati, kaya kong gawin ang ganitong bagay. Ayusin ang mga materyales sa pagtuturo. Ilipat lahat sa mesa. Pagdating sa mga aralin sa 2nd taon, halos wala akong kaalaman. Dahil hindi ako nakapakinig ng klase, bahagyang naaalala ko na maraming guro ang nagbigay sa akin ng mga komento. Itong batang ito ay talagang matalino, pero hindi lang nakatuon sa pag-aaral. Ngayon, ilalagay ko ang isip ko sa pag-aaral. Tingnan natin kung talagang totoo ang sinasabi niyong matalino ako. Ngunit, talagang madali lang magbasa ng libro, no? Pagkatapos ng kalahating oras, nasuot ang maikling pantalon. Ipinapakita ang 2 maputing binti ni Chen Yidong.
May dalang prutas na pinggan. Inilok niya ang pintuan ng kuya niya. Ang matamis na boses ay biglang naging nakakatakot na sigaw. Sa kwarto, nakaupo ako sa tabi ng mesa. Nasa harap ang libro. Isang tali ang nakabitin mula sa kisam. Nakakabit sa aking leg. Habang nagsusuka ako, nakatingin sa aking mga mata. Habang umaatungal na parang nakikipaglaban sa tadhana. Nakatukod ang ulo sa kawit. Locheng No. Pito High School. Itinuturing na nasa loob ng Locheng City. Nasa ikalawang batch ng mga pangunahing mataas na paaralan. Ang pinakamagandang mataas na paaralan ay ang Locheng No. Isa, pagtuturo na may malayang pamamaraan. Ang rate ng pagpasa ay nakakagulat na umabot ng 70%. Samantalang ang Locheng No. Pito, ay may napakamahigpit na mga patakaran. Modelo ng pagtuturo na may kontrol. Ang rate ng pagpasa ay nananatili sa paligid ng 50%. Kinabukasan, nagbisikleta ako papunta sa pintuan ng paaralan. Noong nakaraan, palagi akong dumarating sa paaralan pagkatapos ng maagang pagbabasa. Ngunit ngayon, 7:00 pa lang. Dahil naglalakad ako na may dalang bisikleta, nag-iisip ako. May dalawang itim na bilog sa aking mga mata. At may pulang marka sa aking lid. May dalawang itim na bilog sa aking mga mata. At sa pulang marka sa lid niya. Sa pinto ng paaralan. Sa pagkakataong ito, bigla kong napansin na hinaharang si Shen Xiu ng guro. Hindi nagsuot ng uniforme kanina, okay na sana. Pero sobrang ikli pa ng palda niya. Anong klase ng klase siya? Si Shen Xiu ay nakayuko na parang nagkakasala. Ngayon nakasuot ako ng puting t-shirt. Kasama ang asul na palda na may plisadong disenyo. Ang aking nakasisilaw na makikinis na mga binti ay sobrang nakakahalinang tingnan. Hindi ko pinapansin. Inilalakad ko ang cart papasok sa eskwela. Biglang tumingala si Shen Xiu. Matapos makita ang aking likod. Hindi makapaniwala, tinakpan niya ang kanyang mga mata. Ngayon, sumikat ang araw sa kanluran. Bakit maaga si Chen Huian? Tumunog ang tunog ng bell para sa unang klase ng biology. Pinagmasdan ni Fang Yifeng ang gwapong mukha. Sa ibabaw ng mesa. Natutulog ng antok. Ako naman ay tahimik na inilalagay ang biniling siupao. Sa butas ng mesa ni Lin Yanchu. Huwag mag-aksaya ng salita. Kumain pagkatapos ng klase. Ngunit si Lin Yanchu ay nakatingin sa aking lid. Nais magsalita ngunit tumigil. Huwag mag-alala, masyadong late na natutunan kahapon. Sinasadya kong pinipiga ang aking liig para magising. Narinig ni Lin Yanchu na may hindi makapaniwalang tingin sa akin. Huwag mag-alala. Umiti ako ng bahagya. Isara ang mata. Humiga sa mesa. Walang silbi ang pakikinig ngayon. Hindi pa naitatag ang mga pundasyon. Para kang nakikinig sa isang langit-ngit. Humiga sa mesa para magpahinga. Pangalawa ay palakasin ang kaalaman na natutunan kahapon. Hinawakan ni Lin Yanchu ang mainit na baozi. Bahagyang pinisil ang kanyang mga labi. Habang natutulog ako, sikretong inilagay niya ang dalawa sa kanyang dalang plastic na lunchbox. Sa totoo lang, napansin ko ito. Ngunit hindi ko ito sinabing mali. Mga 10 minuto mamaya, itinaas ko ang aking ulo. Parang si Lin Yanchu ay nag-ensayo na ng napakaraming beses. Agad siyang lumingon, na may napaka-formal na ekspresyon, nagpakilala. Katatapos ko lang. Na may napaka-formal na ekspresyon, nagpakilala. Katatapos ko lang. Nagnakaw ng 2 baozi. Nagnakaw na nga, bakit pa kailangang magulat? Bakit pa kailangan mo akong sabihan? Si Lin Yanchu ay nahihiya at yumuko. Mabilis siyang bumalik sa kanyang posisyon. Ang kanyang mga tainga ay namumula. Makikita na hindi siya magaling sa pagsisinungaling. Noong unang pagkakataon, naramdaman kong may nagsisinungaling. Kakaiba, ang cute nito. Sa oras na ito, sa harap ng klase. Nagsalita ang guro sa biolohiya. Ang normal na tibok ng puso ng tao ay nasa pagitan ng 60 bawat minuto. Alam ba ninyo ang prinsipyo ng lie detector? Ang pulso ay isa sa mga batayan ng lie detector. Ngayon, maaari kayong subukan. Nasukatin ang pulso ng inyong katabi. Pagsusuri ng pulso para sa kasinungalingan. Medyo naiinip ako at napalingon. Ngunit si Lin Yanchu ay nag-aalala at marahang inilalagay ang 2 maliit na kamay. Sa likod niya, nakatutok ng mabuti sa akin. Ano ba ito? Sino ka? Ako. Ako ang susukat sa'yo. Si Lin Yanchu ay naging aktibo. Inangat ko ang aking manggas. Ipinatong ko ang aking braso sa mesa. Ipinagkaloob ni Lin Yanchu ang kanyang maliit na kamay. Ipinatong ang mga daliri niyang maputlang puti sa aking pulso. Sa mga sandaling iyon, biglang nagsalita ang isang babae sa likuran na puno ng saya. Guro, may magandang balita si Fang Yifeng. Lahat ng mga kaklase ay tumingin. Sabi ito ng katabi ni Fang Yifeng na si Chen Fei. Sa aking alaala, siya ay isang fan ng mga idolo. Sobrang nahumaling kay Jie. Sa mga sandaling ito, nakapatong siya sa pulso ni Fang Yifeng. Habang ang huli ay tulog na tulog at umaagos ang laway. Walang kaalam-alam na siya ay nagdadalang tao na. Hindi magpapahuli si Makiming sa usapan. Kanino ito? Sa Prinsesa Fifi mo ba? Nakangiti si Chen Fei. Umalis ka na. Nakakunot ang noo ang guro ng biology. Huwag kang magpapanggap. Ipapasa namin kayo sa lie detector. Hindi ito para sa inyo na mag-test ng pagbubuntis. Isang sigaw ng panghihinayang ang umabot sa buong klase. Umiti ang guro ng biolohiya at nagsalita. Hindi ito para sa inyo na mag-test ng pagbubuntis. Isang sigaw ng panghihinayang ang umabot sa buong klase. Umiti ang guro ng biolohiya at nagsalita. Kaya't magtanong na kayo sa katabi ng isang tanong. Tingnan kung tumaas ang pulso ng isa habang sumasagot. Wala akong pakialam. Tama na. Gusto mo bang kumain ng gulay? Bobo, baka pwedeng magtanong ng mas nakakabigla. Wala ka bang gustong malaman? Tungkol sa akin. Sige lang, magtanong ka. Siyempre meron. Ngunit hindi naglakas loob si Lin Yanchu na magtanong. Dahil dito, dahan-dahan siyang umiling. Kaya't inikot ko ang aking palad.
At pinisil ang malambot na kamay ni Lin Yanchu sa ilalim. Masyadong mapang-uyam na itinaas ang kanyang manggas. Ipinakita ang isang maliit na bahagi ng kanyang puting pulso. Nasa dulo ng daliri ko na ang paglalagay sa malinaw na ugat na iyon. Ngunit si Lin Yanchu ay nag-aalangan at agad na ibinalik ang kamay niya. Napatingin ako sa kanya ng nakangisi. Talaga bang nag-aalala ka lang tungkol sa pagtatago ng siopao? O may iba ka pang kinababahala? Bakit ayaw mong hayaan akong sukatin ang pulso mo? Kung ayaw, ayaw talaga. Sige, pakikinggan ko na lang ang tibok ng puso ko. Pagkatapos ay dahan-dahan kong inilapit ang tainga ko sa dibdib niya. Ang dalaga ay kinakabahan, unti-unting umatras. Hanggang sa ang likod niya ay dumikit na sa pader ng silid-aralan. Wala nang masisilungan pa. Ngayon ay napansin ko ang pagtawa sa aking mga labi. Walang hiya, patuloy na lumalapit. Pero alam ko ang hangganan. Hindi talaga nagsisiksikan sa dibdib niya. Nagsimula na akong magtanong. Tahimik ang dalaga. Ngumingiti ako ng nakasimangot. Tanong, may crush ka bang lihim? Nang marinig ang tanong na ito, biglang namula ang tainga ni Lin Yanchu. Malaki ang mga mata. Nilingon ng hindi komportable. Sabi niya agad, nakakainip. Siyempre wala. Ngumiti ako ng hehehe. Seryosong nakinig, ngunit nakakunot ang noo. Hindi ko alam kung masyadong maingay ang klase. O masyado akong malayo. Hindi marinig ang tibok ng puso. Pumalakpak ang guro sa biolohiya. Sige na. Nakavalidate na ba lahat? Napilitan akong tumayo. Hindi marinig ang tibok ng puso. Pumalakpak ang guro sa biolohiya. Nakavalidate na ba lahat? Wala akong magawa kundi tumayo. Lumiko ako at tumingin kay Lin Yanchu. Mukhang nahihiya. Malaki ang posibilidad na mayroon. Pero hindi rin sigurado. Noong panahon ng paaralan, ang tanong na ito, madaling magdulot ito ng hiya sa mga kabataan sa kanilang pagbibinata. Natapos na ang umagang klase. Mabilis na dumating ang oras ng pagkain. Suot ni Shen Xiu ang pleated miniskirt. Ngumingiti habang paatras na naglalakad, nakayuko ang maliit na baywang. Chen Huian, pwede ka bang samahan ako kumain ngayon? Hindi pwede. Ngayon talagang mag-aaral na ako. Kinuha ko ang aklat ng unang taon sa mataas na paaralan. Ipinatong ito sa mesa. Si Shen Xiu ay nagalit. Anong pinapakita mo? Sa ganitong grado mo? Ano pa ang matututuhan mo? Ginagawa mo ito para makipagtalo sa akin, di ba? Nang marinig ang sinabi ni Lin Yanchu, tiningnan niya si Shen Xiu nang malamig ang mga mata. Sa huli, ibinaba ang ulo at ipinagpatuloy ang pag-aaral. Pinalo ko ang mesa. Itinuro ang pinto ng klase. Kung may pakialam ka, umalis ka na. Huwag mo akong hayaan na paalisin kita. Nang hihinayang si Shen Xiu na maluha, agad na hinila siya ng kanyang kaibigan. Nang umalis na ang lahat sa klase, kami na lamang ni Lin Yanchu. Nang lumingon si Lin Yanchu, napansin niyang, talagang nag-aaral ako ng mabuti. Gumagamit siya ng iba't ibang kulay na panulat, upang maglagay ng mga tala sa libro na puno ng duod. Ngunit sa susunod na sandali tumingin ako. Agad niyang ibinaling ang kanyang ulo. Hindi gaanong natural na nagbabaliktad ng mga pahina. Dumadaan ang oras, segundo sa segundo. Dumating na ang takdang oras ng pagkain ni Lin Yanchu. Tumayo siya. Kasabay kong tumayo at nagunat. Ang pag-aaral ay talagang nakabubuso. Siguro wala nang ulam sa kantina. Hindi ako pinapansin ni Lin Yanchu. Bit-bit ang bag. Tahimik na umalis sa silid-aralan. Ako naman ay dahan-dahang sumunod. Sa tindahan sa kantina, nakatingin ako ng may pagtataka sa maikling buhok na nanay na naglalagay ng pagkain. Binilhan si Lin Yanchu ng pagkain na nagkakahalaga ng 50 sentimos. Ang halaga ng aking sariling pagkain ay 2 piso. Tumingin ako ng naguguluhan sa maikling buhok na tiyahin na naglilingkod. Ang sariling pagkain ni Lin Yan ay tinatayang 5 sentimos. Ngunit ang halaga ng aking sariling pagkain ay 2 piso. Nililinis ko ang aking mga labi. Galit na galit ako. Tiyahin. Tumingin sa akin ang maikling buhok na tiyahin na may malamig na mukha. Anong nangyari? Ang ganda-ganda niya ngayon. Lumapit ako sa mesa kung saan kumakain si Lin Yanchu. Umupo ako sa tapat niya. Tumingin ang dalaga sa akin. Pagkatapos ay ibinaba ang tingin at kumain ng kaunti. Kinuha ko mula sa bag ko. Ang mga merienda na kinuha ko mula sa supermarket at inilagay ito sa mesa. Alam ko na dahil huli na akong nag-aral, wala akong makain. Kaya nagdala ako ng merienda. Kinuha ko ang hita ng manok at nilagang itlog. Binuksan ko ang mga ito at inilagay sa plato. Ngunit nang handa na akong kumain, huminto ako. Ano bang nangyayari ngayon? Wala akong ganang kumain. Baka naman sobra na ang pagkain niya ng mga merienda. Kaya kinuha ko ang kanyang plato. Nilagay ko ang plato kong puno ng merienda sa harap niya. Ngayon, palitan tayo ng pagkain. Nagtaka si Lin Yanchu at tumingin sa akin. Agad akong nag-abot ng kamay at itinuturo siya. Nakatitig si Lin Yanchu sa akin na parang nawala sa sarili. Nagsara ang kanyang bibig at hindi makapagsalita. Nakatukod ako at nagsimula ng kumain. Tahimik na pinapanood ako ng dalaga habang kumakain sa lugar na pinakain niya. Mahahabang pilik mata, kumikindat. Alaynan, sarap. Bakit mas masarap ang kanin mo kaysa sa akin? Nagsalita ako na tila nalulugod. Ang ekspresyon ko ay napakaastig at nakakaasa. Ngunit si Lin Yanchu ay hindi man lang nag-isip na saktan ako. Tahimik siyang kumilos gamit ang mga chopsticks. Mababa ang boses niyang nagsalita. Nagkunwari akong hindi narinig. Pagkalipas ng ilang sandali, inubos ko ang kanin sa aking plato. Nagsalita ako. Kulang ang cashier sa supermarket namin sa gabi. Ngayon ay opisyal kitang iniimbitahan. Tinatanggap ka na. Muling nagulat si Lin Yanchu at tiningala ako. Patuloy kong matigas na itinuturo siya. Ang sahod mo ay kalahati lang ng regular na empleyado. Kung magmamalaki ka pa o tatanggi, isang salita lang. Alam mo ang ibig kong sabihin. Tahimik na tinitingnan ako ni Lin Yanchu.
Alam mo kung ano ang sinasabi ko. Tahimik na nakatingin sa akin si Lin Yanchu. Pagkatapos ay seryosong umupo ng tuwid. Parang tumutungo sa boss. Walang hindi pagkakaunawaan. Handa akong gawin ito. Ayos lang iyon. Masaya si Lin Yanchu na nagpatuloy sa pagkain ng nakayuko. Kumain siya ng isang itlog na nilaga sa toyo. Pagkatapos ay kinain niya ang kalahati ng kanin. Kinuha niya ang baunan at inilagay sa kanyang hita. Inilagay niya sa loob ng baunan ang kanin mula sa plato. Itlog na nilaga, longganisa, lahat ay ibinuhos niya sa loob ng baunan. Nabighani ako. Iyong kamay, ibigay mo sa tatay ko para kainin. Narinig ko sa aking tainga. Mga bagay na mahirap unawain. Hindi. Sinasabi mo bang lalabas ka na sa paaralan? Para dalhin ang pagkain sa kanya. Dahan-dahang tumango si Lin Yanchu. Mukhang hindi siya sang-ayon sa aking ekspresyon. Kaya't inilagay niya ang mga chopstick sa tabi. Tahimik niyang itinigil ang paglalagay ng merienda sa kahon ng pagkain. Naupo siyang may pag-aalinlangan. Medyo nahihiya ang kanyang ekspresyon. Parang naghihintay siyang kukunin ko ang merienda. O bibigyan siya ng ibang mahigpit na utos. Dahil alam niya, binibigay ko lang siya ng mabuti. Hindi ko binibigay sa tatay niya. Matagal na akong may sama ng loob sa tatay ni Lin Yanchu. Anong klaseng tatay yan? Pinilit niyang pumasok ang anak niya sa supermarket para magnakaw ng tinapay. At saka hiningi pa niya sa anak niya na magdala ng pagkain mula sa kantina. Tunay na isang di maipaliwanag na galit na sumisibol sa puso ko. Kung hindi lang niya iningatan ang danga ni Lin Yanchu. Matagal na akong pumunta sa bahay niya para magreklamo sa tatay niya. Ang ganda-ganda ng anak niya. Ang taas ng marka sa pag-aaral. Kung anak ko lang siya. Matagal na akong pinalad sa kanya. Huminga ako ng malalim. Sobrang inis ko. Kaya't matapang kong tinapik ng malakas ang mesa. Nagmura. Ang dalawang pinggan ay tumalon sa pagkabigla. Nabigla rin si Lin Yanchu. Itinaas niya ang kanyang ulo. Nakatitig siya sa akin ng may takot. Itinaas niya ang kanyang ulo. Nakatitig siya sa akin ng may takot. Dalawang patak ng luha ang biglaang tumulo. Sabi niya ng mahinahon, pasensya na. Matapos mag-sorry. Mabilis na itinaas ni Lin Yanchu ang kanyang manggas. Pinasok ang luha. At pagkatapos ay kinuha ang merienda mula sa lalagyan ng pagkain. At inilagay ito sa plato. Pagkatapos ay itinulak ang plato papunta sa akin. Nagtataka ako. Ano na naman to? Nakatukod si Lin Yanchu. Busog na ako. Salamat sa pagdala mo sa akin ng mga pagkain. Talagang nagpapasalamat ako. Para hindi ko isipin na nagtatampo siya. Itinaas ni Lin Yanchu ang kanyang mukha. Nagpakita siya sa akin ng ngiti na mas pangit pa kaysa sa pag-iyak. Halos napapatawa na ako sa pagkainis sa kanya. Ibalik mo na lang. Wala naman akong sinabi na huwag mong dalhin sa tatay mo. Pero sana naman, ubusin mo muna ang hita ng manok, okay ba? Yung natira, ibigay mo na lang sa kanya. Sobrang busog na ako. Talagang hindi ko na kaya kumain. Bigla kong naisip na pigain ang pagitan ng aking ilong. Nainis ako. Para akong kulang sa dugo sa utak. Wala akong magagawa sa kanya. Magalang siya sa kanyang mga magulang. Magandang bagay iyon. Sisi lang ang pwedeng sisihin ay ang kanyang ama. Inayos ko lang ang aking pakiramdam. Sige, bigyan mo siya ng pagkain. Sang-ayon ako. Ihanda mo ang lunchbox. Tahimik na tiningnan ni Lin Yanchu ang aking mukha. Kaya't pinilit kong hilahin ang aking labi. At nagpakita ng isang magiliw na ngiti. Upang patunayan na hindi ako nagmamalasakit. Dito lang siya nakasiguro at muling inilagay ang merienda sa lunchbox. Ilalagay sa plastic na bag. Ilalagay sa bag. Pag-akyat, bahagyang yumuko sa akin. Salamat. Huwag mong sabihin na mabait ako. Nang walang ekspresyon, tahimik kong binibilang sa isip. Hindi nagsalita si Lin Yanchu. Tinitingnan ang likod niya habang umaalis sa kantina. Huminga ako ng malalim. Umalis mula sa pinto ng paaralan ng Luchengno. 7. Lumiko si Lin Yanchu pakaliwa. Binilisan niya ang lakad. Totoo ngang hindi niya ako niloko kahapon. Malapit lang ang bahay sa paaralan. Lumiko si Lin Yanchu pakaliwa. Binilisan niya ang lakad. Hindi siya nagloko sa akin kahapon. Malapit lang ang bahay sa paaralan. Nasa malapit lang ng Lucheng 65 zong. Ngunit si Lin Yanchu na may dalang bag ay hindi umuwi. Sa halip, nagpunta siya sa pintuan ng Lucheng 65 zong. Dati rin siyang nag-aral dito sa junior high. Tumawid siya ng kalsada. Malayo pa lang, nakita na ni Lin Yanchu. Isang lalaking nasa gitnang edad na nakasuot ng asul na overall. Ay nakaupo sa tabi ng berdeng lugar sa tapat ng paaralan. Nakaharap siya ng maayos. Tuwid ang kanyang likod. Parang isang estudyanteng masigasig na nakikinig sa klase. Nakatutok ang kanyang mga mata sa pintuan ng paaralan. Nakatutok ang kanyang mga mata sa pintuan ng paaralan. Nakatutok ang kanyang mga mata sa pintuan ng paaralan. Parang takot na mawala ng pagkakataon na makita ang isang tao sa pag-uwi. Nang makita ang eksenang ito, si Lin Yanchu ay nagpakita ng ngiti sa kanyang malamig na mukha. Mabilis siyang tumakbo patungo roon na may dalang backpack. Habang hindi napapansin ng lalaking nasa gitnang edad, siya ay naglakad ng maingat. Parang bumalik ang kanyang edad sa pagkabata. Yung malikot na batang babae, unti-unti siyang lumapit sa isa't isa ng tahimik. At pagkatapos ay mabilis na tinapik ang balikat ng isa. Biglang humarap ang lalaking nasa gitnang edad. Ang kanyang gwapong mukha ay tumingin sa paligid. Ngunit walang nakita, kaya't siya ay bumalik sa dati. Sa oras na iyon, isang dalisay ng ngiti, na parang bulaklak na namumukadkad ang lumitaw sa kanyang harapan. Tatay, ngumiti si Lin Yanchu at nagsalita. Tumingin ang kalalakihang nasa gitnang edad sa kanyang anak na babae, at masaya ring tinawag ang pangalan nito. Ngunit kasunod nito, para siyang batang nagkamali. Agad siyang tumayo, nakatukod ang ulo at walang tigil na humihingi ng tawad. Pasensya na, hindi ko nakita na umuwi si Nyan Yan.
Sinasabi niya ng paulit-ulit. Ang tono ng kanyang pagsasalita ay napakabata. Parang isang batang 5 o 6 na taon. Nakatagilid ang kanyang 10 daliri. Mayroon siyang mukhang labis na nag-aalala. Agad na tinulungan ni Lin Yanchu na umupo siya. Ninanais na patakbuhin si Nian Nian ng mabilis. Dahil, masyadong mabilis tumakbo si Nian Nian. Kaya hindi nakita ng tatay. Agad na tinulungan ni Lin Yanchu na umupo siya. Ninanais na patakbuhin si Nian Nian ng mabilis. Dahil, masyadong mabilis tumakbo si Nian Nian. Kaya hindi nakita ni Papa. Mabilis tumakbo si Nian Nian. Hindi mahabol ni Papa. Gwapong lalaki sa gitnang edad. Ulit-ulit na parang nag-aaral magsalita si Yaya. Maamong nakatingin si Lin Yanchu sa kanya. Pagkatapos ay kumuha ng baunan at malinis na chopsticks mula sa bag. Kain na, kain na. Nakatayo ang isang middle-aged na tao, nakalagay ang mga kamay sa hagdang. Parang isang bata, nakasabit ang isang paa sa tabi. Hindi agad pinakain ni Lin Yanchu. Kinuha niya ang panyo at baso. Binuhos ang tubig sa panyo upang basain ito. Pagkatapos, pinunasan niya ang alikabok sa mukha ng middle-aged na tao. Sa tono ng pag-aalala, sabi niya, "Bakit mo pinasama ang mukha mo?" "Pasensya na, Nainay." Ang lalaki ay nagpakita ng pagkalito habang nagsasalita. "Ayos lang." Hindi nagagalit si Nainay. Buksan ang baunan. Balutin ang buto ng manok sa tissue. Iabot ito sa tatay. "Buto ng manok, tatay." Masayang nagsalita ang lalaki. Ngunit hindi siya umabot para kunin ito. Nagmamadali siyang tumingin kay Lin Yanchu. "Nang udyok, Nian Nian, kumain ka. Nian Nian, bilisan mo kumain. Darating na ang masamang tao." "Kumain na ako." "Kumain ng 2. Tatay, bilisan mo kumain. Darating na ang masamang tao." Sinabi ni Lin Yanchu ayon sa tono ng lalaki. At pagkatapos ay ginamit ang chopsticks para kunin ang kanin at inabot ito sa bibig ng lalaki. Bumuka ng malaki ang bibig ng lalaki. Kumain siya ng kanin. At pagkatapos ay kinagat ang malaking piraso ng hita ng manok. Kumakain ng masarap. Excited na nanginginig ang mga binti. "Sarap." "Nakamain na ba si Nian Nian?" Katatapos lang magsalita, nakalimutan na. Matyagang inuulit ni Lin Yanchu. Ang boses ay kasing ganda ng pagkanta ng mga bata. "Kumain na. Kumain ako ng 2. Sobrang masarap ng hita ng manok. Sa oras na ito, sa pintuan ng paaralan ng 65. Kumain na ako. Kumain ako ng 2. Sobrang masarap ng hita ng manok. Sa oras na ito, sa harapan ng paaralan sa 65. Biglang may isang batang babae na may maikling buhok, na masiglang lumalakad palabas, na may hawak na bagong bili na pinyabun, na handang tumawid sa kalsada. Ngunit napansin na ang magandang ate ay nakaupo doon, na pinapakain ang tiyuhin na may salawal. Si Chen Yidong ay nakatingin ng matagal, nagpakita ng ngiti, at may hawak na pineapple bun na masiglang bumalik sa paaralan. "Sige na." Ngayon, siya na naman. Nauuna na namang nagbigay ng pagkain kay uncle na may suot na overalls. Mga 1:00 ng hapon. Si Lin Yanchu ay bumalik sa klase na may dalang backpack. Nakita niyang nag-aaral na ako sa aking pwesto. Bihira ito. Siya mismo ang ngumiti at nagsabi, "Magandang hapon." Nabigla akong napalingon. Para bang nakakita ng multo, tinutukan ko siya. Medyo naiilang si Lin Yanchu sa titig niya. Anong nangyayari? Parang sumikat ang araw sa kanluran. Walang modo na malamig na dalaga. Bakit siya mismo ang nagtanong sa akin ng bati? Hindi nagsalita si Lin Yanchu. Nahihiyang ibinaba ang kanyang bag. Habang kumuha ng libro, tanong ko, "Kumusta? Masaya ba ang iyong ama?" "Masaya si Lin Yanchu." "Masaya." Tumingin ako sa kanyang labi na may bahagyang ngiti. Yung bahagyang ngiti na iyon. "Kaya siguro sobrang saya mo ngayong hapon." Nagatulala si Lin Yanchu habang tinitingnan ako. Tumingin ng walang imik at pumayag. Ako'y tumawa ng malakas. Wala na akong maisip pang sabihin. Pero mapagmahal ang batang ito. "Pwede mo pa bang sisihin siya?" Sabi ko na nga ba. Pagkatapos ng klase mamayang gabi, sumama ka sa akin sa supermarket. Naghihintay ang tatay ko sa supermarket para sa'yo. Sabi niya may interview. Napalingon si Lin Yanchu na nagulat. Nagbitiw ako ng isang kilay. "Huwag kang mag-alala. Kahit na medyo may diferensya ang isip ng tatay ko. Pero mabait naman siya. Hindi ka naman niya sadyang papahirapan." Dito ay nakahinga ng maluwag si Lin Yanchu. Sa unang interview, talagang hindi niya alam kung paano ito haharapin. "Bakit mo sinasabi ang ganyan tungkol sa tatay mo?" Tanong ni Lin Yanchu sa akin ng mahina. "Ano? Kulangan ng utak. Kakaibang ekspresyon. Hindi lang kita sinasabi. Gusto ko ring sabihin sa'yo, tatay mo. Kulangan ng utak ang tatay mo ng 10 ugat. Kakatapos ko lang sabihin. Isang malakas na maliit na kamao. Biglang may malakas na suntok sa aking dibdib. Kung ikukumpara sa mga naunang suntok na walang sakit, talagang nasaktan ako sa suntok na ito. Nagulat akong tumingin kay Lin Yanchu. Napansin kong ang dalaga ay nakatingin sa akin na may pulang mga mata. Unti-unting nag-ipon ang mga luha sa sulok ng kanyang mga mata. Ngunit sa lalong madaling panahon, umalis si Lin Yanchu na may komplikadong damdamin sa kanyang mga mata. Alam niya na hindi ko naunawaan ang tiyak na sitwasyon. "Pasensya na." Humingi ng tawad si Lin Yanchu. Medyo tahimik ang atmosfera. Pinisil ko ang aking dibdib. Humigop ng malalim na hangin. "Sige, humihingi rin ako ng tawad. Pasensya na. Alam kong ikaw ay mapagmahal sa pamilya. Hindi ko dapat sabihin iyon tungkol sa iyong ama." Umikot si Lin Yanchu upang hindi ko makita ang kanyang mga luha. Sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng panghihinayang. Parang sa mga salitang ito ko, lahat ng hinanakit sa mga nakaraang taon ay biglang umagos mula sa kanyang puso. Ang mga anino ng nakaraan ay nagpapahirap sa kanya. Ngunit hindi kailanman sumuko si Lin Yanchu. Sa tingin niya, siya ay matatag.
Ngunit nang ang binatang nasa tabi niya, ay nagbigay ng mga salitang nakakapagbigay ng aliw. Doon niya napagtanto, na siya pala ay nagkukunwaring matatag. Sa sandaling ito, parang biglang nag-collapse ang kanyang ginawang matibay na personalidad. Sa ilalim ng kanyang mga hibla ng buhok, ang luha ng dalaga ay umagos. Hindi ko napigilan ang sarili kong magsalita. Talagang hindi ko alam ang sitwasyon sa inyong pamilya. Kung ang iyong ama ay may espesyal na dahilan. Agad na pinutol ni Lin Yanchu. Normal ang aking ama. CJ, tumango ako. Normal lang ang tatay ko. Tumango ako. Matalino na isara ang bibig. Makikita ito. Ayaw niyang pag-usapan ito. Pero kung ganito si Lin Yanchu sa kanyang tatay, hindi natin masabi baka hindi talaga masamang tao ang tatay niya. May iba lang na dahilan. Sa 4 na klase ngayong hapon, tahimik si Lin Yanchu. Gusto kong makipag-usap sa kanya. Nakita kong malamig ang kanyang mukha, kaya't inurong ko ang balak ko. Pero sa gabi ng self-study, may nangyaring isang bagay na ikinagulat ng buong paaralan. Ngayon, ang guro na nagbabantay sa klase 28 sa gabi, ay ang guro sa English na si Wen Wanwan. Hindi gumagawa ng takdang aralin si Makiming, na may masamang ngiti habang pinagmamasdan si Wen Wanwan sa entablado. Ngunit habang siya ay nanonood, bigla na lang siyang nabulag. Ang buong silid-aralan ay biglang naging madilim. Nangangatog ang mga estudyante sa gulat. Humarap sila sa labas ng bintana. Napansin nilang buong campus ay madilim na madilim. Di nakataka-taka na si Gao Qiang ay mahusay sa pagpapainit ng atmosfera. Biglang sumigaw siya. Ako di. Nawala ng kuryente. Malawakang blackout sa buong paaralan. Biglang nagumpisa ang buong klase ng 28 na umiyak at magingay. Iba't ibang mga multo at halimaw ang nagpakita. Si Wen Wanwan ay bata pa. Hindi niya kayang harapin ang sitwasyon. Wala siyang magawa kundi patuloy na kumatok sa mesa. Tahimik, bumalik kayo sa inyong mga upuan. Sa mga sandaling iyon, may sumigaw. Sino ang humawak sa binti ko? Al Lobo. Nakakainis. Si Wen Wanwan ay may maitim na mukha. Dahil ang sigaw na iyon ay mula sa isang lalaki. Maliwanag na sinasadya ito. Umupo siyang walang gana sa upuan. Hindi mapigilan ang magulo at masalimuot na klase. Ang mga kabataan ay may kanya-kanyang lihim na iniisip. Nagsasaya at nagkakatuwa. Naghihintay na may mangyayaring romantikong eksena. Na mangyayari sa kanila. Halimbawa, biglang may humawak sa kanilang kamay. Halimbawa, biglang may humalik sa kanilang mukha. Na mangyayari sa kanila. Halimbawa, biglang may humawak sa aking kamay. Halimbawa, biglang may humalik sa aking pisngi. Kung ilalagay ito sa isang teen idol drama, tiyak na ang pangunahing babae ay magkakaroon ng takot sa dilim. Sa ganitong paraan, maipapakita ng pangunahing lalaki ang kanyang pagnanais na protektahan. Mula sa likod ng silid-aralan, sa sulok malapit sa bintana, may narinig na tunog na plok. Nakaluhod ako sa lupa. Hindi ko inasahan. Itong nakasasakit na panakatangian ay biglang lumitaw sa akin. Parang mali ang nakuha kong script ng bida. Noong 6 na taong gulang ako sa aming baryo. Lumabas ako sa dilim para umihi. Nahulog ako sa isang madilim na tuyong balon. Sa madilim na balon, umupo ako ng buong gabi. Tatay na walang isip. Akala pa niyang natutulog ng mahimbing ang anak sa kwarto. Niyayakap ang asawa at nananaginip ng maganda. Kaya sa mga nakaraang taon, palagi akong natutulog na nakabukas ang ilaw. Ngayon, nakaluhod ako sa sahig. May kabog sa dibdib. Nasa alanganin ang pakiramdam. Pakiramdam ko'y mga kamay na nakalawit sa paligid. Isang napakagandang tinig ang umalinggaw sa aking tainga. Chen Huian. Ang malamig na dalagang hindi nakipag-ugnayan sa akin buong hapon. Sa pagkakataong ito, nagmamadaling tinawag niya ang aking pangalan. Malawakang blackout sa buong school. Nangyari sa oras ng gabi-gabing pag-aaral. Ang galing-galing. Kahit na ilang taon o 15 taon na ang lumipas, ang mga nangyari sa dilim ay tiyak na magiging makulay na bahagi ng bawat tao sa kanilang manual ng kabataan. Sa labas ng pasilyo, ang flashlight ng guro ng taon na si Jehao ay kumikilos sa paligid. At paminsan-minsan ay naririnig ang kanyang malalakas na sigaw. Anong ginagawa niyo? Sino ang nagtago dyan? Bumalik ka sa sarili mong klase. Anong ginagawa ng isang lalaki at isang babae sa sulok? Anong klase kayo? Si Wen Wanwan ay nakikinig sa sigaw mula sa labas. Humagulgol siya. Naghihirap siya sa harap ng klase. Ngunit bigla na lang. Bigla siyang napatigil. Naramdaman niyang may isang anino na dumaan. Huminga siya ng malalim. Nakatayo siya sa podyum na parang walang gana. Ngunit bigla siyang napatigil. Naramdaman niyang may isang anino na dumaan. May humawak sa kanyang binti. Ang English teacher na si Wen Wanwan ay mabilis na tumayo. Na natatakot ay nagmadaling tumakbo papuntang opisina. Ang mga takong ay kumakalampag. Hindi na niya kayang pangasiwaan ang disiplina na ito. Sino ang gustong mga siwa, siya na lang ang mga siwa. Nakakngel ako sa lupa. Dahan-dahan kong itinaas ang kamay. Medyo nahihirapan na ako huminga. Nanghihinga ang hangin ng matinding amoy ng pawis ng paa. Siguro ay si Big Chemical Brothers ang nagtanggal ng sapatos habang nagkakagulo. Madilim. Nakakabahala. Natatakot. Amoy ng basura. Lahat ng negatibong bagay ay sumasalakay sa akin. Nanghihina si Papa sa dilim. Ito ang sakit sa isip na hindi ko maiiwasan kahit na umabot na ako sa higit 30 taong gulang. Chen Huian. Sa aking tainga, narinig ko ang tinig ng isang nag-aalalang dalaga. Natila nagising ang aking isipan sa isang saglit. May amoy ng bango na dumarating sa aking paligid. Sa dilim, bahagyang nakita ko si Lin Yanchu na nakadapa sa aking tabi. Ikaw, pahay. Agad na nagtatanong. Hindi ko inasahan. Parang may karanasan ang dalaga. Na agad na nakapansin sa kalagayan ko sa sandaling iyon. Bago pa ako makapag-isip ng maayos.
Agad na niyayakap ako ni Lin Yanchu. Matapos akong maitaas, malambot at malambing na mga kamay, agad na pumasok sa aking palad. At pagkatapos ay sanay na hinawakan ang aking palad. Sumunod ka sa akin. Ang boses ay napakamahinhin. Kahit na may kaunting timpla ng tono na parang nagpapakalma sa sanggol. Nasa unahan na humahatak sa akin. Sumunod ako ng maayos sa likuran. Hindi ko alam kung bakit. Kahit na hindi pa ako nakalabas sa madilim na kapaligiran. Ngunit may isang mainit na kamay na humahawak sa akin habang naglalakad. Parang hindi na ako gaanong natatakot. Kung sana 12 taon na ang nakalipas. Sa ilalim ng tuyong balon, mayroon ding humahawak sa aking kamay ng ganito. Naniniwala ako na sa gabing iyon. Tiyak na hindi ako matatakot. Hinawakan ni Lin Yanchu ang kamay ko at dinala ako palabas ng pasilyo. Bumaba kami ng hagdang bahan. Diretso kaming pumunta sa malawak na bahagi ng playground. Naniniwala ako na sa gabing iyon. Tiyak na hindi ako matatakot. Hinawakan ni Lin Yanchu ang kamay ko at dinala ako palabas ng pasilyo. Bumaba sa hagdang bato. Diretso sa malawak na bahagi ng playground. Ang bilog na buwan na nakasabit sa madilim na langit ay maliwanag at maganda. Nagkalat ng mga piraso ng pilak sa buong damuhan ng playground. Kahit na madilim pa rin sa paligid. Ngunit sa pagtingin sa nagniningning na buwan, mas naging maayos ako. Nakahiga ako sa damuhan ng playground na parang walang lakas. Nakapagpawis na ako ng malamig. Tumingin sa akin si Lin Yanchu. Nais na patuloy na protektahan ang binata. Kaya tahimik siyang umupo sa tabi ko. Dahan-dahang niyakap ang dalawang binti. Ang mga tao na may takot sa dilim ay hindi makapagtagal sa masikip at madilim na lugar na walang daloy ng hangin. Kung makikita lang ang maliwanag na tanawin, magiging mas mabuti. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umiti siya at itinuturo ang buwan. Sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buwan, ang malinis na ngiti ng dalaga ay napakaganda, parang isang purong puting anghel. Sa totoo lang, ayaw niyang umiti. Ngunit kailangan ko ng kaaliwan. Parang para maibsan ang aking pakiramdam. Muling sinimulan ni Lin Yanchu ang usapan. Pero alam mo ba, Chen Huian, ang buwan mismo ay hindi naglalabas ng liwanag. Ito ay nagre-reflect lamang ng liwanag ng araw. Napaka-abstract at walang kwentang paksa na pinili mo. Pinagpag ni Lin Yanchu ang kanyang labi. Tahimik na umiwas ng tingin. Naging tahimik ang atmosfera. Matapos ang lahat, kakagising lang natin kanina. Bakit mo alam na alam mo ang sintomas na ito? May takot din ang tatay ko sa dilim. Kailangan may maliit na ilaw sa gabi habang natutulog siya. Muling nagsasalita siya ng mahina. Pero medyo mababa ang tono. Siguro dahil sa paksang tungkol sa tatay. Ilang oras lang ang nakalipas, nag-away pa kami. Naiintindihan ko na. Nakahiga ang aking mga braso sa aking ulo. Naaalala ko. Ang tono ni Lin Yanchu na parang nagpapakalma sa isang bata. Ito ba ay dahil sa nais siyang magpakakalma sa kanyang ama? Marahil ito ay dahil pareho silang may parehong kahinaan. Bigla akong naging mas mabait sa lalaking iyon. Sa wakas, siya ay isang tao ring nakaranas ng parehong sakit. Hoy, kasama ng magandang estudyante. Galit ka pa ba sa akin? Nakatayo si Lin Yanchu doon. Nakayakap sa kanyang mga binti. Ang katawan niya ay mukhang maliit na bola. Tulad ng isang bola, tahimik siyang hindi sumasagot. Magsalita ka na. Tumingin siya sa akin ng tahimik. Mas mabuting manahimik. Mukhang galit pa rin siya. May naisip akong plano. Hindi nagtagal. Narinig ni Lin Yanchu ang isang malalim na boses sa tabi. Lumingon siya. Bigla niyang napansin na nakakurba siya tulad ng hipon. Tremble ang buong katawan niya. Chen Huian, anong nangyari sa'yo? Lin Yanchu, nagulat at natakot. Agad siyang lumapit. Hawak ang aking balikat. Sinubukan akong ituwid. Matapos ituwid, nakatagilid ako sa pawis. Ngunit sa totoo lang, bagong likha lang ito. Nangangatal ang labi ko. Kasabay ng pagtayo ng nanginginig na kamay. Hinawakan ang braso ni Lin Yanchu. Sobrang natatakot ako. Takot na takot. Paulit-ulit na binabalik ni Lin Yanchu ang salitang ito. Sandaling nalito siya. Pagkatapos ay agad na tumaas ang ulo at tiningnan ang posisyon ng buwan. Wala nang ibang paraan. Agad niya akong tinulungan na umupo. Ang batang lalaki ay matipuno. Halos ginamit niya ang lahat ng lakas niya. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang katawan pabalik, upang ang aking itaas na bahagi ng katawan ay nakahiga sa kanyang mga bisig. Inilabas niya ang kanyang dalawang maliit na kamay. Agad niyang inayos ang aking ulo. Chen Huian, tumingin ka sa buwan. Ngayon, wala akong isip para tumingin sa buwan. Sa likod ko, napakasarap ng amoy. Kahit na may tiyang isa buwan, wala akong interes na tumingin ngayon. Nanginginig ako at kumilos ng kaunti pabalik. Dumapo ang banayad na hangin mula sa likod. May kasamang bango sa hangin. Parang lumulutang na ang buong katawan. Mas mabuti na ba? Ang takot ko. Takot pa rin ako. Si Lin Yanchu ay nag-aalala at tumitingin sa paligid. Nais na sanang tumayo para manghiram ng flashlight. Bigla ko siyang hinawakan sa braso. Lin Yanchu. Nandito ako. Agad na humarap ang dalaga. Tinitingnan ko ang kanyang nag-aalalang mukha. Nagsalita siya ng may sama ng loob. Galit ka pa ba sa akin? Hindi. Hindi ako galit sa iyo. Nanganak ako sa sandaling iyon. Ganun ba? Sa gulat na tingin ni Lin Yanchu, hinawakan ko ang ilong ko. Nakaupo ako ng walang emosyon. Huwag mag-alala, ayos lang ako. Nakita kong nakatitig ang dalaga sa akin na walang reaksyon. Para bang pinatutunayan ko sa sarili ko na talagang ayos lang ako. Nakangiti habang tumingin sa kanya at nagpakita ng isang nakakatawang Mongolian shoulder dance. Wala akong problema. Tingnan mo, napaka-energetic. Bumalik ang malamig na kulay sa mukha ni Lin Yanchu. Galit na agad niyang itinataas ang mga kamay at itinutulak sa aking dibdib. Ay, ikaw. Nakatitig ako ng matalim. Bago mahulog, hinawakan ko ang kanyang braso sa takot. Si Lin Yanchu ay nagulat.
Nahila siya pasulong ng puwersa ng aking pagbagsak. Nakatagilid siya sa aking dibdib sa takot. Ang kanyang magagandang mata ay naguguluhan habang nakatitig sa akin ng malapitan. Sa mga mata ng tao, nakikita ang mga anino ng isa't isa. Sa mga sandaling iyon, biglang lumiwanag ang mga ilaw sa apat na sulok ng playground. Dumating ang kuryente sa pulang goma na daanan. Berde ang damuhan. Na maliwanag sa nakakasilaw na ilaw. Ngunit ang ikinagulat namin ay, hindi lang kami dalawa sa playground na ito. Siyam-siyam na pares ng mga lalaki at babae ang nakatigil sa kanilang lugar. Hindi lang kami dalawa sa playground na ito. Siyam-siyam na pares ng mga lalaki at babae ang nakatigil sa kanilang mga katawan. Hawak kamay, o naglalakad ng magkakasama, o magkatapat. Ngunit kakaunti ang may ganitong ligaya na posisyon. Sa malapit, 6 na seryosong nakatatandang lalaki, dahan-dahang lumapit sa runway. Sabay-sabay na isinara ang kanilang mga flashlight. Ito ay mga punong guro at katulong na punong guro ng 3 baitang. Si Jehao ay sumigaw ng malakas, tumayo. Huwag gumalaw, maging maayos kayo. Isulat ang pangalan at klase sa papel. Kung makikinig kayo sa kanya, nakakagulat. Ang lahat ng estudyante sa playground ay biglang nagkagulo. Sa nakakasilaw na ilaw, sila'y nagtakbuhan. Agad kong niyakap si Lin Yanshu sa kanyang manipis na baywang. Isang kamay ang sumuporta sa lupa habang tumatayo. Parang hinahawakan ang laruan, dahan-dahan siyang inilapag sa lupa. Pagkatapos, hinawakan ang kanyang braso at agad na tumakbo kasama ng agos ng tao. Para sa mga estudyanteng tulad ni Lin Yanshu, kapag nahuli, malaking problema ito. Ang pagtawag sa mga magulang ang pinakamagaan na parusa. Kahit na kami ay malinis. Naniniwala akong kung sakaling. Ipinaliwanag kay Jehao na mayroon siyang takot sa dilim. Itong matandang ito ay palaging umaatungal sa langit. Hindi siya maniniwala, at kapag tumakbo, susundan ko siya. Sumigaw si Jehao na may matinis na boses. Ngunit dahan-dahan siyang naglalakad na may panghihina sa likod. Paminsan-minsan ay hinahawakan ang kanyang puwit. Ay naku, ang aking almoranas. Sa gitna ng mga tumatakbong tao, si Lin Yanshu ay humihingal. Na hindi maalis ang tingin sa aking malapad na likod. Sa aking isipan ay hindi ko maiwasang isipin ang eksenang iyon. Kahit na ilang segundo lamang ito. Ngunit pinainit nito ang mga tainga ng dalaga na tila ginto at pilak. Hanggang ngayon, lumingon ako sandali. Tumingala si Lin Yanshu at nakipagtagpo sa aking tingin. Ngumiti ako sa kanya nang may ngiti sa aking labi. At bumalik sa aking pagtakbo. Sa wakas, nakatakas ang dalawa sa pasilyo ng 2nd taon ng mataas na paaralan, klaseng 28. At bumalik sa aking pagtakbo. Sa wakas, nakatakas ang dalawa sa pasilyo ng 2nd taon ng mataas na paaralan, klaseng 28. May 3 o 4 na pares ng estudyante ang nahuli. Talagang ikinatuwa ako nito. May ganitong pakiramdam ng kasiyahan sa kapahamakan. Habang papalapit sila sa klase, biglang huminto si Lin Yanshu at tinawag si Chen Huian. Chen Huian, anong nangyari? Papasok na ako muna. Sandali, 3 minuto pa bago pumasok. O kaya naman, naisip mo ng maaga. Sige, umalis ka na. Si Lin Yanshu ay nakayuko at mabilis na dumaan sa tabi ko. Ako naman ay tumakbo para magbanyo. Dito lang ako bumalik sa klase. Si Wen Wanwan ay nakatayo sa harap ng klase na may nag-iba-ibang ekspresyon. Bihirang nagalit siya at pinagsalitaan ang mesa. Anong gulo ito? Kahit na may brownout, nagiging malaya na ba kayo? Tahimik ang buong klase. Lahat ay medyo may pagkasala. Nakatayo ang guro sa harap ng klase sa pintuan. May mga mata siyang parang mabangis na hayop na nakatingin sa lahat. Si Wen Wanwan ay tumingin sa buong klase. Sinusubukan niyang hanapin ang may-ari ng itim na kamay. Bigla niyang nakita si Makiming sa sulok, ang estudyanteng kinatawan sa pag-aaral. Nakatutok si Zheng Yanlai sa kanyang gawain. May mukha ng katapatan. Tila nagagalit, dahan-dahang inalis ni Wen Wan ang kanyang tingin. Mukhang isang napakamakatarungang bata si Makiming. Tiyak na hindi siya iyon. Pumalit si Zhu Zeng sa entablado. Malakas na pinapalo ang podyum. Lahat sila ay may kakayahan. Gao Qiang. Bukas, tatawagin ang mga magulang. Si Gao Qiang ay tumayo na may mukhang nawawala ng pag-asa. Si Fang Yifeng ay nakaupo sa kanyang pwesto. Bihirang hindi natutulog. Nakanganga ang daliri. Ang kanyang gwapong mukha ay tila kay Sherlock Holmes. Nagmamasid sa mga tao sa loob ng 5 metro. Katatapos lang niyang sapakin si Makiming. Hindi umamin ang kausap kahit na anong mangyari. May iba pang humahalik sa kanya. Tumingin siya kay Chen Fei na katabi niya. Nakita niyang ang batang mahilig sa idolo. Ay namumula ang pisngi parang puwit ng unggoy. May iba pang humahalik sa kanya. Tumingin siya kay Chen Fei na katabi niya. Nakita ang batang mahilig sa idolo. Na ang pisngi ay kasing pula ng puwet ng unggoy. Anong nangyari sa'yo? Nilalagnat ako. Uminom ka ng mainit na tubig. Salamat. Natapos ang usapan. Patuloy na tinitingnan ni Fang Yifeng ang paligid. Nagtataka siya kung hindi talaga siya pwedeng halikan ni Liu. Habang si Zhu Zeng naman ay nakipag-lesson sa ilang tao. Wala kaming naging problema ni Lin Yanshu sa huli. Pareho kaming may kanya-kanyang dahilan na masaya sa loob. Dahil sa brownout. Maagang natapos ang evening self-study ngayon. Pagkatapos mag-ayos ni Lin Yanshu ng kanyang bag, sumunod ka sa akin sa garahe. Sabi ko, kailangan ng interview. Nababalisa. Agad na tumango si Lin Yanshu. Bakit ka nababahala? Mamaya, isipin mo na lang na ulo ng tatay ko ang malaking bangungot. Kahit ano pang sabihin niya. Umiti ka lang at tumango. Ayos na yan. Humilig si Lin Yanshu. Parang natatawa, bahagyang umiti. Gusto kong makita siyang umiti. Kasi sobrang ganda ng ngiti niya. Sayang lang, palaging nakangiti ng malamig. Hinahatak ang kariton papunta sa labas. Nakikita ko ang dalagang naglalakad ng tahimik, nakabuntot ang bag sa likod. Nabigla ako sa kanya. Ayaw sumakay ng sasakyan. Sige, sakay ka na lang sa akin.
Pinatong ko ang kamay sa likod ng bisikleta. Tinitingnan ko ang masikip na tao sa harap ng paaralan. Nakatayo si Lin Yanshu nang nakatungo. Mahigpit niyang hawak ang pantalo ng uniforme, kinakabahan. Matigas ang kanyang ulo na tumanggi. Bago pa man ako magtanong, si Lin Yanshu ay pumikit at umiwas ng tingin ng mahihiya. Hinawakan ang strap ng kanyang bag. Tahimik na naglakad ng nakayuko sa unahan. Alam ko na. Nahihiya siya. Siyempre, maraming mata sa school gate. At saka kung may makakakilala kay Lin Yanshu. At makita na nakasakay ang malamig na mukha ng paaralan sa likod ng bisikleta ko. Siguradong magiging usap-usapan ito sa campus bukas. Naalala ko pa na may isang babae. Nalihim na itinulak si Lin Yanshu mula sa hagdang bato. Hindi ko maiwasang isipin na ako'y masyadong pabaya. May pangalan si Lin Yanshu sa paaralan. May nananakit sa kanya. Siguradong may gagamitin na chismis laban sa kanya. Ako'y nagtutulak ng bisikleta. Sadyang binabagal ko ang hakbang ko. Hinahayaan kong lumayo ng malaki sa likod ni Lin Yanshu. Nang mapansin niya ang aking maalalahaning ginawa, medyo nakarelax ang kanyang tensyonadong puso. Nananatili ang kabataan at dalaga sa pagitan ng 120 metro na distansya. Naglalakad na magkasunod. Paminsan-minsan, lumilingon si Lin Yanshu upang tiyakin kung nandoon pa ako sa likod. Ngumiti ako sa kanya habang nakayuko. Matapos ang ilang liko, wala nang makitang estudyante sa daan. Sumakay ako sa bisikleta at pumunta sa tabi niya. Sumakay ka na. Ngayon, walang makakakita. Tiyak na nakinig si Lin Yanshu at umiikot ng isang beses. Tumaas ang paa sa tipto. Umupo sa likod ng bisikleta ng paharap. Kung hindi mo ako niyayakap, siguradong babagsak ka. Nang marinig ito, pumikit si Lin Yanshu at mumiti ng mahaba. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang maputing kamay. Parang nagnanakaw. Dahan-dahan niyang pinindot ang aking uniforme sa labas. Ako'y nawalan ng salita. Diretso kong sinimulan ang bisikleta. Agad na nawalan ng balance si Lin Yanshu. Nakapagsalita siya ng Agad siyang nagbuka ng mga braso. Mahigpit na niyakap ang aking baywang. Rosas na kuko. Malakas na nagmumula. Walang nakakakita dito. Wala namang masama sa atin. Anong masama sa pag-upo sa sasakyan? Ang mga lihim na iniisip ng dalaga sa kanyang kalooban. Siyempre, hindi ko alam. Si Lin Yanshu nakatungo ang ulo. Muling namula ang mga tainga. Nakahawak ang mga braso sa posisyong parang niyayakap. Kung ang nagbibisikleta ay iba, marahil ay hindi masyadong papansin ni Lin Yanshu. Pero ang nasa harap niya ay si Chen Huian. Hindi niya akalain kailanman na sa pagitan ng klase ay 0 minutong pahinga. Ang batang lalaki na may pagkakataong nakatitig ng walang malay. Ngayon ay nakasakay pa rin sa bisikleta kasama siya. Sa isang tagpong hindi nakita ng iba. Matapos ang pag-aatubili, nabuo sa labi ng dalaga ang isang bihirang masayang ngiti. Kung pwede sanang huminto ang mundo sa sandaling ito, ang saya sana. Nangarap siya sa puso niya. Ngunit alam ni Lin Yanshu, ang kaligayahan ay maaaring mapunta sa sinumang tao. Ngunit tiyak na hindi sa kanya. Siya ang napili ng malas. Si Eng ay ganun. Ang awit na aking pinapakinggan. Nakabisikleta, na masayang naglalakbay patungo sa malaking supermarket ng aming bahay. Si Lin Yanshu ay nagtatanong at tumingin pataas. Anong kantang kinakanta mo? Kanta ni Jay Chou. Hindi ko pa naririnig itong kantang ito. Bahagyang nakiling ako. Naalala ko na parang ito ay isang kanta na inilabas noong 2014 na. Pero ngayong taon ay 10 taon na. Ngumiti ako ng malakas. Halos nakalimutan ko na ako ay muling ipinanganak. Muling isilang. Ang unang hangarin ay makapasok sa isang magandang unibersidad. Upang mabawi ang pagkukulang ng hindi pagpasok sa unibersidad sa nakaraang buhay. Naalala ko ang napakaraming kwento ng muling pagsilang. Lahat ay nagtuon ng pansin sa pagnenegosyo. Pare-pareho ang tema. Muling isilang na nga, pero lahat ng lakas ay ginugugol sa pagkita ng pera. Ano ang pinakamahalagang katangian ng muling pagsilang? Una, ito ay ang pagbabalik ng kabataan. Pangalawa, ito ay ang muling pagkakaroon ng pagkakataon para kumita. Ang pangunahing layunin ko sa muling pagsilang ay ang tamasahin ang kabataan. Siyempre, hindi rin maiiwasang kumita. Ngunit kailangan munang matapos ang kolehiyo. Kung makakapasa ako sa parehong unibersidad kay Lin Yanshu, ito ay magiging isang magandang bagay. Pero sa tingin ko, ito ay isang labis na pag-asa. Ang layunin ni Lin Yanshu ay nakatakdang maging King Bei. Bigla akong huminto ng mabilis. Nabigla si Lin Yanshu. Tumama ang katawan niya sa likod ko. Bigla akong huminto ng mabilis. Nabigla si Lin Yanshu. Tumama ang katawan niya sa likod ko. Tinitigan ko ng seryoso ang pulang ilaw sa kanto sa harap ko. Nagbigay ako ng matayog na pangako. Lin Yanshu. Ayaw kong maging huli sa bilang. Gusto kong mag-aral ng mabuti. Gusto kong makapasok sa magandang unibersidad. Sa tabi ng zebra crossing, maraming tao ang lumingon sa akin. Ang dalaga ay namumula ang mga tainga habang nakayuko sa likod. Gagawin ko ang lahat para tulungan kang mag-aral. Naka-green light na. Tara na. Ito ang unang pagkakataon na gusto niya akong saktan dahil sa sobrang pagiging sosyal ko. Lumiko sa daan. Sa wakas, nakarating na sila sa supermarket. Supermarket ng Fresh Seasons. Itinuturing na itong isang malaking supermarket sa lugar ng Wangjiang Road. Sa loob ng nasabing distrito, pagkatapos bumaba ni Lin Yanshu, inilagay ko ang bisikleta sa harap ng pinto. Pinayagan siyang maghintay sa labas. Muna akong pumasok at nagsabi. Nakatayo ang dalaga sa lugar, masunuri na tumango. Ngunit palagi niyang kinukurot ang mga daliri sa manggas. Inilantad niya ang kanyang kinakabahang damdamin. Dahil hindi lang ito basta makikipagkita sa boss, kundi makikipagkita rin sa ama ni Chen Huian. Alam ni Xingran ito ng malinaw. Ang makipagkita sa ama ng kabilang panig. Para sa kanya ay walang anumang kahulugan. Pero siya ay sobrang kinakabahan pa rin. Pumasok ako sa supermarket.
Nakita kong may hawak na notebook si Chen Tianzeng, na tumutugma sa mga produkto sa istante, na nagtatala ng kung ano. Sumigaw ako ng malakas, na nagpagulat kay Chen Chen. Nang makita kong lumingon ang ama, parang si Wei Xiang ang mukha niya. Hindi ko napigilang tumawa. Dinala na ang tao. Sabihin mo lang ang sitwasyon. Huwag masyadong magtanong. Narito na. Titingnan ko kung sino ang malas na estudyanteng maabala. Dumating ang mag-ama sa labas. Agad na lumingon si Lin Yanshu sa pintuan. Ang mahahabang pilikmata ay bahagyang nanginginig. Nag-aalalang bumati sa boses. Pumunta ang mag-ama sa labas. Agad na tumingin si Lin Yanshu sa pintuan. Nakangiting mahaba at nakataas ang pilikmata ay bahagyang nanginginig. Nanginig na nagtatanong ng may kaba. Nanginig si Chen Tian at nanlaki ang mata. Nagpilit na magsalita, ngunit nauna na siyang magsabi. Pagkatapos niyang magsabi, agad niyang hinawakan ang braso ko at hinila ako pabalik sa supermarket. Buwisitong bata. Kaya mo yan. Saan ka nakakuha ng ganitong magandang dalaga? Akala ko lalaki siya. Hindi ka ba natatakot na magalit ang tatay niya sa'yo? Kaklase ko siya. Biglang sinampal ni Chen Tian ang ulo ko. Kitang-kita na ang batang ito ay isang tunay na dalaga. Paano posible na walang pera? Nagsisinungaling ka ba sa kanya? Pagkatapos niyang sabihin iyon, gusto na niyang maghubad ng sapatos at sumuntok. Nagising ang aking muscle memory. Agad akong umiwas. Hindi ako nagsinungaling. Sadyang gusto niya. Si Chen Chanqi ay biglang tumakbo papunta dito. Hindi rin pwede yan. Paalisin mo siya. Huwag mong gawing dahilan para hindi ako makapagbukas ng supermarket. Sinipa mo ako sa puwit. Pinalabas mo ako sa supermarket. Napilitang lumabas ako na may kaakit-akit na postura. Sa pintuan ng supermarket, medyo nahihiya akong kumamot ng ulo. Chen Huiyan. Uwi na ako sa bahay. Nilingon niya ang baba, nang hindi natural ng ngiti sa labi. Pagkatapos ay lumingon at pumasok sa dilim. Nabigla ako sa bigla niyang reaksyon. Agad kong hinabol at niyakap ang braso niya. Sandali, pilitan siyang lumingon sa gilid. Itinatago ang maputlang mata sa ilalim ng kanyang buhok. Ngunit napilitan siyang umiti ng hindi natural. Hindi na tayo magtatagal. Mag-aalala ang tatay ko kung hindi ako makita. Marahil narinig niya ang sigalot sa loob. Pero siguro hindi niya narinig ng malinaw. Alam lang niya na nag-aaway ang mag-ama. Ang isip ng dalaga ay laging sensitibo at may mababang pagtingin sa sarili. Dumating siya na may halong kaba at inaasahan. Alam lang niyang nag-aaway ang mag-ama. Ang isip ng dalaga ay laging sensitibo at may mababang pagtingin sa sarili. Dumating siya na may halong kaba at inaasahan. Ngunit sa sandaling marinig ang pagtatalo, inisip niyang siya ang dahilan ng hidwaan. Tumingin ako sa supermarket. Hindi binitiwan ang kanyang braso. Magsalita ka ng seryoso. Hintayin mo lang ng kaunti. Isang sandali lang. Kung may lakas ng loob kang umalis, hindi ako magiging magalang sa iyo. Magtatalo. Hindi kailangan ng lalaki na ito ang pagtatalo para lutasin ang problema. Nagsalita at dumating sa pintuan ng supermarket. Sinipa ang pinto gamit ang paa. Si Chen Chen sa tabi ng cashier ay lumingon. Mamatay na ako. Kinuha ko ang 4 na daliri. Tumingin ng seryoso sa aking ama. Pinapayagan mo siyang magtrabaho dito. Sa pagsusulit ngayong buwan, nakapasok ako sa top 4 na punang klase. Nang marinig ito, nawala ang galit ni Chen Chen. Sa halip, itinaas niya ang kanyang mga mata, at masigasig na tiningnan ako. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang kanyang notebook sa mesa. Top 30. Nagtaka ako at itinaas ang aking kilay. Hindi pwede. 10 pinakamataas, 30. 10 pinakamataas, 30. 10 pinakamataas, 36. 10 pinakamataas, 30. 10 pinakamataas, 35. Si Chen Chen ay masiglang itinuturo ako. Na may ngiti. Sang-ayon na tayo. Binibiro mo ako. Ikaw, matandang walang hiya. Bumubunga nga ka buong araw. Agad akong umatras. CJ, kung 35, 35 na nga. Kung hindi makapasok sa 35, hayaan mong magkamali ang batang iyon. Sinasabi ko, gagawin ko. Lahat-lahat ng klase, 53 tao. Dapat pumasok sa top 35. Ibig sabihin, kailangan umusad ang buong taon ng hindi bababa sa 500 na ranggo. Sa loob lang ng mahigit 1 buwan. Naghahanda na akong lumabas para salubungin si Lin Yanshu nang pumasok siya. Narinig ko ang boses ni Chen Chayan mula sa likuran. Gusto mo siya? Nagulat akong lumingon. Sa ganito mong paraan, sino ang makakapansin sa'yo? Kahit nagawin mo ito para sa kanya, walang paraan na titignan kanya sa hinaharap. Tama na. Nagsalita ako ng may inis. Hindi man lang pinansin. Ang nararamdaman ko para kay Lin Yanshu ay laging purong-puro. Para ko siyang anak na pinalaki. Akala mo ba'y alipin ako? Nasa labas ng supermarket. Si Lin Yanshu ay talagang nakikinig. Hindi siya umalis. Nakatayo lang siya sa ilalim ng ilaw sa pintuan. Ngunit nakatayo sa madilim na sulok. Ang kanyang anyo ay payat. Nag-iisa. Parang sa isang simoy ng gabi. Ang batang ito ay tuluyang mawawala sa dilim. Maglalaho. Ako'y nakatingin na may kaunting lungkot. Ngunit nagpa siya pa ring magsalita. Nando kayo dyan. Gusto niyo akong takutin. Agad na lumabas si Lin Yanshu. Gusto ko sanang magsalita. Ngunit nakita ko ang luha sa kanyang mata na hindi pa natatanggal. Kung wala ako, ilalagay ko na lang siya sa gilid. Kakagaling lang may customer. Kaya inilipat ko na lang siya sa gilid. Hinila ko siya sa kanyang braso papasok sa supermarket. Dinala siya sa harap ni Chen Chen. Sundan mo ako, bata. Una, dadalhin kita sa paligid. Nagsalita si Chen Chen. Nagtanaw sa pink na backpack ni Lin Yanshu. Parang may naisip siya. Ngunit hindi siya nagbunyag. Si Lin Yanshu ay masunuri na sumunod sa likod. Kumuha siya ng notebook at ballpen mula sa bag.
Mukha siyang seryosong nakikinig. Tumingin si Chen Chen sa kanya na may ngiti. Wala namang masyadong mahalagang bagay. At saka, makakapunta ka lang sa gabi, hindi ba? Naglalakad silang dalawa sa unahan. Sinusundan ko siya mula sa likuran. Tulad ng pagtingin sa isang masunuring anak na babae. Tinitingnan ang likod ni Lin Yanshu, na may bahagyang ngiti. Habang naglalakad si Chen Chanbian, inuutusan siya sa mga bagay na kailangan niyang gawin. Kahit nakakaunti at madali lamang. Ngunit si Lin Yanshu ay seryosong nagsusulat. Kahit nakakaunti at madali lamang. Pero si Lin Yanshu ay seryosong nagtatala pa rin. Kahit na nag-aayos lang siya ng mga nasa shelf. Tumatanggap siya ng bayad sa cashier. Sa gabi kapag kaunti na ang tao, maglilinis siya. Sa bahagi ng sariwang karne, alalahanin na panatilihing malamig. Matapos sabihin iyon, tumingin siya sa basura sa tabi. Tumingin din siya sa akin. Pagkatapos, linisin mo na iyan mamaya. Bakit hindi mo linisin sarili mong gamit? Hintayin mo na lang ako. Ako ang boss dito. Matapos maglibot. 3 tao ang bumalik sa cashier. Nagsuot si Chen Chayan ng jacket. Turuan mo pa ang kaklase mo kung paano magbenta. Uwi na ako muna. Pag-alis ni Chen Chen, sabi ko kay Lin Yanshu, maglibang ka muna at magpakilala. Gagawa ako ng listahan ng mga dapat tandaan. Pagkalipas ng ilang minuto, natapos ko na. Nang tumingin ako, nakita kong bumalik si Chen Chayan. Nako, nakalimutan niyang dalhin ang bag. Hindi ko siya pinansin. Ngunit makalipas ang ilang sandali. Napansin niyang nakatayo siya sa isang lugar at nakatingin sa isang direksyon. May nangyaring masama kay Palin. Agad akong nagmadaling lumapit. Dumating sa tabi ni Chen Chen. Nagtataka ang mag-ama. Sa pagitan ng 2 estante, nakaluhod ang dalaga sa lupa. Nakaabala siya sa pagpunas ng sahig gamit ang basang tela na hindi niya alam kung saan nakuha. Matyagang pinupunasan ang sahig. Tahimik at walang imik ang kanyang likuran. Matyaga at masinop. Tahimik na ginagawa ang sa tingin niya ay nararapat gawin. Pinapanood ni Chen Chayan ang eksenang ito. May kaunting damdamin sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tahimik na umiwas at mahinang nagsalita. Sino ba talaga siya? Huminga ako ng malalim. Mga alaala na may halo-halong damdamin. Huminga ako ng malalim. Mga alaala na may halo-halong damdamin. Magandang bata siya. Tumingin si Chen Chen sa akin ng bahagya. Bumulong lang siya at nagtapos. Kung hindi ka makapasok sa top 35, umalis ka na. Walang usapan. Dalhin mo ang bag at umalis. Ikaw, walang pusong matanda. Sa pagkakataong ito, talagang papasok ako sa top 35 para makita mo. Kahit hindi dahil kay Lin Yanshu. Para sa pagsusulit sa kolehiyo. Kailangan ko nang magsimula ngayon. 1 taon lang. Kailangan kong gamitin ang utak na nabubulok na ng 15 taon. Para punan ang 2 taong kakulangan sa kaalaman. Mabilis ang oras at mabigat ang tungkulin. Ngunit tungkol sa pagsisikap na mag-aral. Iba ito sa nakaraang buhay. Sa pagkakataong ito, hindi ako tututol. Alam ko kung ano ang gusto ko sa buhay na ito. Lumapit ako sa dalagang nakaluhod at naglilinis. Hoy! Lumingon si Lin Yanshu. Dahan-dahan siyang tumayo. Hawak ang maruming basahan, nagtatanong na tumingin sa akin. Tumingin ako sa kanyang kalmadong ekspresyon. Hindi niya pinansin ang paglinis habang nakaluhod. Lumapit ako sa harap niya. Hindi mapigilan ang pagtataas ng kamay. Pinukol niya ng isang palo ang makinis niyang noo. Ang tanga mo. Kung may walis, hindi na kailangan yumuko sa sahig para magpunas gamit ang basahan. Pumikit si Lin Yanshu. Humigpit ang kanyang ulo sa likod. May bahagyang pakitang malay na tiningnan ako nang may pagkadismaya. Nahanap ko lang ang basahan. Ako'y bumaba. Pinunasan ko ang alikabok sa kanyang tuhod. Hindi mo na kailangang ikaw ang mag-aayos niyan. Nahiya si Lin Yanshu at umatras ng bahagya. Sabi ng tito, sa gabi kapag walang masyadong tao, maaari kang maglinis. At ikaw pa rin ang matapang na makipag-away sa akin, ha? May seryosong ekspresyon akong itinuro siya. Akala ni Lin Yanshu na muli kong ituturok ang aking daliri sa kanyang noo. Mabilis na umatras ang kanyang leg. Natakot siyang pumikit. Ngunit hindi ko iyon ginawa. Itinapon ko ang basahan. Sobrang dumi na. Itinapon na. Mabilis na umatras ang kanyang leg. Natatakot, pumikit. Pero hindi ko ginawa iyon. Itinapon ko ang basahan. Ang dumi-dumi. Itinapon sa mukha ko. Lumingon si Lin Yanshu. Nanginginig ang pisngi sa hiya. Sa huli, maingat na inihagis ang basahan sa lupa. Sumunod ka sa akin. Nang dumaan sa isang maliit na pinto. Alam ko lang na matapos maghugas ng kamay si Lin Yanshu ay pumunta siya sa cashier. Doon ay ang silid ng walis. Pumasok ka muna at maghugas ng kamay. Tapos pumunta ka sa cashier at hanapin ako. Matapos maghugas ng kamay, si Lin Yanshu ay pumunta sa cashier. Nakita akong kumukuha ng pulang pera mula sa drawer. 5 lahat ng card. Iabot mo na ang kamay. Tumingin si Lin Yanshu ng walang imik. Ipinaliwanag ko. Ito ay tradisyon sa supermarket. Bago ang unang araw ng buwan, binibigay na ang sweldo. Ganyan ang mga empleyado. Para bang naunawaan ni Lin Yanshu ang lahat. Madalas na nakatitig sa akin ang magagandang mata. Tinapik ko ang mesa. Nagmumurang siya. Anong klaseng tingin yan? Kulang ba? Tahimik na sinabi ni Lin Yanshu habang nakayuko. Ayaw kong kunin ng maaga. Gusto kong sabay sa ibang empleyado. Pinausog ko ang mesa. Itinuturo siya. Nagmamatigas ka ba sa boss? Naniniwala ka bang kaya kitang tanggalin? Tumingala si Lin Yanshu. Sa kanyang magagandang mata na walang emosyon. Tahimik na nakatingin sa akin. Parang sinasabi ng kanyang mukha na ganito lang. Dahan-dahan akong nagsalita. Mukhang gusto mong malaman din ito ng tatay ko. Tungkol sa ginawa mo noong araw na iyon. Nang marinig ito ni Lin Yanshu, napalunok siya. Agad niyang kinuha ang 500 yuan. At mahigpit na inilagay ito sa kanyang dibdib. Ngumiti ako ng kaunti. Mababa ang oras mo sa trabaho.
Kaya ang sweldo ay hindi bababa sa 500 pesos sa isang buwan. Kung maganda ang iyong performance, baka bigyan ka pa ng dagdag na sahod. Mahigpit na nakahawak sa aking dibdib. Ngumiti ako. Mababa ang oras mo sa trabaho. Kaya ang sweldo ay hindi bababa sa 500 pesos sa isang buwan. Kung maganda ang iyong performance, baka bigyan ka pa ng dagdag na sahod. Nang banggitin ito, lumapit ako ng kaunti. Siyempre, kung makakagawa ka ng paraan. Para mapasaya ang boss. Tungkol sa pagtaas ng sahod. Madali lang yan. Pagkarinig nito, biglang namula ang mga tainga ni Lin Yanchu. Itinaas din niya ang isa pang kamay. Yakapin ang 500 na piso sa dibdib. May bahagyang kaba sa mukha. May bahagyang inis din. Anong iniisip mo? Tumayo ako at umupo sa counter. Di mapigilang haplosin ang ulo niya. Ang ibig kong sabihin ay magpatawa ka pa. Isa rin ito sa paraan para pasayahin ang boss. At saka, tulungan mo akong mag-aral. Agad na itinaas ni Lin Yanchu ang kanyang ulo. Nakatitig siya at seryosong nagsalita. Sige, tutulungan kita sa pag-aaral. Siyempre, trabaho mo talaga yan. Tandaan mong pumunta sa bahay ko sa Sabado. Oh, tama. Ano ang plano mo sa iyong unang kita? Tinuro ko ang 500 na nakalagay sa dibdib niya. Naiintindihan ni Lin Yanchu. Agad siyang nag-abot ng kamay. Ibinigay ang 100 na pera. Para ibalik ang pera. Inabot ko ang kamay ko. Matapos kong kunin, napansin kong namumula ang pisngi ng dalaga. Parang gustong magsalita pero natataranta. Ano nang nangyari? Ang boses ay kasing hina ng lamok. Kailangan mo sa akin ng 13.5. Nagtaka ako at pagkatapos ay tumawa ng malakas. Haha. Halos nakalimutan ko. Ihanda ang barya. Si Lin Yanchu ay nag-unat din ng mga kamay upang kunin ito. Hindi mo ba ito bibilangin? Agad na umiling si Lin Yanchu. Ang kanyang mukha ay namumula tulad ng kamatis. Ano ang balak mo sa natitirang pera? Para sa isang estudyanteng nasa mataas na paaralan. Ang pagkakaroon ng 400 yuan ay itinuturing na malaking halaga. Ano ang balak mo sa natitirang pera? Para sa isang estudyanteng nasa mataas na paaralan. Ang hawak na 400 yuan ay itinuturing ng malaking halaga. Seryosong nagsalita si Lin Yanchu. 100 yuan para sa food card. 100 yuan para bumili ng tunay na exam papers. Nang sabihin niya ito, huminto siya. Mukhang wala pa siyang naiisip para sa natitira. Pinaalalahanan ko siya. 50 yuan para sa class uniform. Tumingala si Lin Yanchu. Nagtaka sandali at pagkatapos ay umiling. Hindi ako bibili ng uniform ng klase. Nakatukod ang mga kamay ko sa counter. Tumingala ako sa kisam. Talagang para lang sa sports meet na maglakad sa pabilog. Ngunit si Lin Yanchu. Isang beses lang ang ating kabataan. 10 taon na ang nakalipas. Baka magsisi ako na hindi ako nag-aral ng mabuti noon. Magsisisi ka rin. Bakit hindi ka nagsuot ng magandang damit noon? Para sa huling palaro sa mataas na paaralan. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya sa magandang dalaga, na may ngiti sa mga mata at nakipagtinginan sa kanya. Ibinalik ni Lin Yanchu ang kanyang tingin. Tahimik na nag-iisip, nasa likod ng isip pinipiga ang daliri. Ngunit ayaw niyang gawing kulubot ang pulang papel na pera sa kamay. Nakita kong siya'y naguguluhan pa rin. Ang nararamdaman ko ay hindi ka walang magawa, kundi sakit sa puso. 50 piso lang naman. Parang buhay niya ang nakataya sa desisyon. Sige, bilhin mo na muna. Pagkatapos ng paligsahan, ibebenta ko sa iyo yung ginamit ko na may 20% diskwento. Nilingon ako ni Lin Yanchu nang may pagkalito. Ako'y seryosong nagbigay ng utos. Huwag mo nang hugasan, gusto ko yung natural na lasa. Pag-uwi ko sa bahay sa gabi, nakita ko ang mga magulang ko na nakaupo sa sala. Tumingin siya sa akin nang may kakaibang ekspresyon. Siyempre, malinaw na ibinahagi na ni Chen Chayan ang nangyari ngayon sa kanyang asawa. Kung hindi ka makapasok sa top 35 ng klase. Tutuloy ko talaga ang sinabi ko. Ngunit si Suxiaoya ay curious tungkol sa ibang bagay. Old Chen, sabi mo ang babaeng iyon ay napaka-cute. Totoo ba iyon? Nagmumukmok si Chen Chayan. Bakit ako manglilin lang sa'yo? Mukha siyang diwata. Sa susunod na magpapapulong ako sa paaralan para sa anak. Hayaan mong makita ko. Medyo nababahala si Suxiaoya. Nagtanong ako kay Chen Chayan. Anong trabaho ng pamilya ng dalaga? Tingnan mo, hindi masyadong mukhang karaniwang tao ang itsura at aura niya. Bakit nga ba siya kulang sa pera? Ako'y tumango lang. Hindi rin naman ako sigurado. Sa unang tingin pa lang sa itsura at aura ni Lin Yanchu, talagang hindi mo akalain. Hindi pa nga niya kayang bumili ng tinapay na isang kurot lang ang halaga. Medyo curious talaga ako kung ano ang kalagayan ng pamilya niya. Ngunit ito ay tungkol sa pribadong buhay ng dalaga. Ang labis na pakikialam ay magdudulot lamang ng kabaliktaran. Kasalukuyan akong umiinom ng tubig. Bigla kong nakita na may puwang ang pinto ng kwarto ng kapatid. Si Xia Umingli ay kumakaway sa akin mula sa loob. Aking kuya. Hinila ako ni Chen Yidong at pinaupo sa tabi ng kama. May ngiting puno ng init. Malambing na ekspresyon. Yakapin mo ang aking braso. Maliit na ulo nakapatong sa balikat. Kuya, bukas ng hapon, pwede bang samahan mo akong dumalo sa pulong ng mga magulang sa 65 na paaralan? Hinawakan ko ang mukha ni Xia Umingli at itinaas ito. Ano bang nangyayari? Sabi ni Chen Yidong na may lungkot sa kanyang mukha, niloko ko ang mga magulang. Sa katapusan ng nakaraang semestre, hindi nakapasok sa top 20. Huhuhu, mama siguradong pagbubuksan niya ang puwet ko. Sige, pero hindi na ulitin. Yay, ang saya-saya ni kuya. Kinabukasan, sa malaking break, nakita ko si Lin Yanchu na may dalang 100 yuan. Tumingin siya sa klase at lumapit kay Kuya Zhao Zimo. Pagkatapos magpa siya ng sukat, kinuha ang 50 yuan at bumalik. Lumingon si Shen Xiu, na may labis na gulat. Sasalihan ni Lin Yanchu ang palaruan.
Para sa parada. Yung batang nagdadala ng banner sa unahan. Hindi naman papalitan, di ba? Bumalik sa upuan. Kailangan bang palitan din ng tao? Bumalik sa upuan. Biglang nagsalita si Lin Yanshu nang tahimik sa akin na nagbabasa. Ayaw ko. Matapos magsalita, namula ang tainga niya. Matapos magsalita, namula ang tainga niya. Lumihis ng tingin. Gamit ang nakataas na pahina ng libro para takpan ang kanyang eleganteng gilid ng mukha. Ngumiti ako ng tahimik. Nagpatuloy sa pagbabasa. Sa ikalawang klase ng hapon. Napansin ni Lin Yanshu na hindi dumating ang kanyang kaklase. Maliwanag na nag-cut class ako. Tinanggal ko ang uniforme. Nagsuot ng hoodie. Habang may dalawang kamay sa bulsa. Naglalakad patungo sa pintuan ng 65 na gitnang paaralan. Matagal na akong hindi nakapunta rito. Hindi ko maiwasang isipin ang tiyuhin na may salawal na pang-itaas. Nakalampas sa kalsadang itim. Talagang nandoon sa tabi ng mga halaman. Nakita ko ang pamilyar na anyo. Pareho pa rin ang dati. Nakasalampas ng tuwid. Bumili ako ng 2 candy sa maliit na tindahan. Pagkatapos ay nagtungo ako sa direksyon na iyon. Umupo sa tabi ng berdeng lugar. Ipinasalubong ko ang isang candy. Candy. Masayang tinanggap ng nakasuot ng dungaw ang candy. Salamat. Pagkatapos ay humarap siya pabalik. Tila naguluhan siya sandali. Pagkatapos ay ngumiti siya sa tuwa. Maliit na monghe, maliit na monghe. Ngumiti ako. Talagang iyon pa rin ang pamilyar na tawag mula noon. Nang ako'y nasa junior high, maikli ang buhok ko. Kaya tinawag niya akong maliit na monghe. Mahigit 2 taon na tayong hindi nagkikita. Kilala mo pa siya. Dumating ang isang matandang boses mula sa likuran. Naghihintay siya sa kanyang anak na babae na umuwi mula sa paaralan. Ngunit palagi niyang nakakalimutan na ang kanyang anak na babae ay nasa mataas na paaralan na. Lumingon ako at nakita kong isang lolo na nagtatrabaho sa kalinisan. Lolo, kilala mo siya. Umupo ang lolo sa tabi. Kilala ko siya. Sobrang kawawa ng pamilya niya. Huwag mong isipin na mukhang tanga siya ngayon. Noong dekada 90, isa siyang matagumpay na negosyante noon. Tumingin ako sa gwapong tiyuhin na may salawal. Medyo nagulat ako. Isa siyang matagumpay na negosyante noon. Tumingin ako sa gwapong tiyuhin na may salawal. May ilang hindi inaasahan. Nagpatuloy si lolo na nagsabi na natrap siya ng iba. Nagsara ang kumpanya. Binebenta na ang bahay at sasakyan. May isang anak siyang lalaki at isang anak na babae. 4 silang magkakasama sa pamilya. Tanggap na lang natin. Kahit papaano, makakaraos pa rin sila. Dahil sa resulta, nalaman ng asawa ko na may leukemia siya. Walang pambili ng gamot, 1 taon siyang nagtiis hanggang sa pumanaw na siya. Numahinga ako ng mahina. Pagkatapos mamatay ng asawa ko. Pinangunahan niya ang buhay kasama ang anak na lalaki at anak na babae. Lumipas pa ang ilang taon. Walang awa ang tadhana. Bago ang pagsusulit sa middle school, na aksidente ang anak na lalaki. Akala ng batang lalaki na ayos lang siya. Dinala niya ang 500 pesos na binayaran ng driver, 1 hakbang at 1 hikbi pa uwi. Pero kinabukasan ng gabi, pumanaw na siya. 500 pesos para sa isang buhay. Halos huminto na ang aking paghinga. At sunod-sunod ang mga ganitong dago. Hindi na kaya, napasuko na lang. Huminga ng malalim ang matanda at nagsalungat. Talagang napakahirap ng buhay niya. Wala ba siyang anak na babae? Umiling ang matanda at ngumiti ng may pighati. Ang pinaka nakakaawa ay ang kanyang anak na babae. 3 taong gulang lang siya nang mawala ng yaman ang pamilya. Simula nang siya'y magkaisip, hindi na siya nakaranas ng magandang buhay. Nang mamatay ang kuya niya, nagiging tanga na ang tatay. Isang maliit na batang babae lang siya. Habang nag-aaral, inaalagaan ang tatay. At talagang naaalagaan ng mabuti. Napakahirap mag-alaga ng bata. Ang lubid ay laging napipigtas sa pinakapayak. Ang malas ay laging tumutok sa mga taong may kapalaran. Tumayo ang matanda at umalis. Tahimik akong umupo sa aking pwesto. Muling tumingin sa tabi sa tiyuhin na nakasuot ng overalls. Pumunta ako sa maliit na tindahan. Bumili ng isang malaking bag ng tinapay pabalik. Inilagay ko ito sa kanyang dibdib. Nang tumayo siya, napansin kong si Chen Yidong ay nakalabas na sa gate ng paaralan. Bumili ulit ako ng isang malaking bag ng tinapay pabalik. Inilagay ko ito sa kanyang dibdib. Nang tumayo siya, napansin kong si Chen Yidong ay nakalabas na sa gate ng paaralan. Nakangiti at kumakaway sa akin. Sa oras ng huling klase sa gabi, kakatapos ko lang ng pagpupulong ng magulang at bumalik sa Luchengno, Pito High School. Sa pintuan ng klase, nakita ko si Lin Yanshu na palabas mula sa opisina. Saan ka pumunta kanina hapon? Halos sabay silang huminto. Sabay silang nagsalita, bigla ang kanilang pagkakaintindihan. Nahiya si Lin Yanshu at tumingin sa ibaba. Ngumiti ako. Nag-attend ako ng parent-teacher meeting para sa kapatid kong babae. Ikaw, dahan-dahang umiling si Lin Yanshu. Wala naman. Sa gabi ng self-study, ibang tao ang gumagawa ng takdang aralin. Ako, nagbabasa lang ng teoryang kaalaman mula sa libro. Sige na, lahat ng guro ay sumuko na sa akin. Matapos ang buong kurso ng matematikal. Isinara ko ang aklat. Tumingin ako sa likod sa grupong mga mahihirap sa klase. 53 ang kabuang bilang ng klase. Ibig sabihin, kailangan kong talunin ang 18 tao para makapasok sa top 35. Ngunit ang makapasok sa top 35 ng klase. Hindi iyon ang aking layunin. Tiwala ako ng buong puso sa Ingles. Maaaring nga si Lin Yanshu pa ang hindi makapasa sa akin. Pero sa ibang asignatura, hindi ako masyadong sigurado. Lalo na sa math at physics. Nakatingin siya kay Fang Yefeng na nakatulog ng mahimbing. Sa klase, palaging nasa ika-10 mula sa dulo ang marka niya. Pero sa nakaraang buhay, nakakuha siya ng higit sa 600 na punto sa college entrance exam. Isang tunay na alamat. Ang nagtulak sa kanya na magbago ay ang guro sa Ingles na si Wen Wanwan. Nabalitaan ko na nagpakasal siya kay Wen Wanwan.
At nagkaroon sila ng anak. Masayang-masaya ang kanilang pamilya na tatlo. Ngunit ang kanyang pagbabago ay nangyari sa susunod na semestre. Dahil sa isang babae. Sa loob ng isang semestre, mula sa pinakamababang ranggo ng klase ay umakyat siya sa higit 600 puntos sa pagsusulit sa kolehiyo. Si Sleeping God Fang Yifeng ay talagang isang tunay na lalaki sa aking puso. Lumabas ako ng silid-aralan para magbanyo. Pagbalik ko, bigla kong napansin na wala na si Lin Yanchu. Si Sleeping God Fang Yifeng ay talagang isang tunay na lalaki sa aking puso. Lumabas ako ng silid-aralan para magbanyo. Pagbalik ko, bigla kong napansin na wala na si Lin Yanchu. Wala na rin ang backpack. Saan kaya pumunta si Lin Yanchu? Hindi ko alam. Umalis siya na may dalang backpack. Tumingala ako at tumingin sa aming guro, si Zhu Zeng. Napansin kong nakatingin siya sa akin mula sa podyum. Itinaas niya ang kanang kamay at gumawa ng hugis na parang esi. Una, itinuro niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos, itinuro niya ako mula sa malayo. Parang multo ang babaeng ito. Natapos na ang gabi ng pag-aaral. Sumakay ng bisikleta papunta sa supermarket. Nakasalampa si Chen Chen sa tabi ng cashier. Habang nag-aayos ng kanyang ilong gamit ang salamin. Tumingin siya sa akin. Ay, hindi ba iba ang oras ng pag-uwi ng batang iyon? Narito na siya. Dumating na siya, abala na sa trabaho. Talagang masipag ang batang ito. Sobrang mas mabuti siya sa iyo. Kasalukuyan kong nakita si Lin Yanchu na nakasuot ng pulang vest, na may dalang walis at basurahan. Ang mga hibla ng buhok ay dumikit sa kanyang maputing mukha. Ang pulang vest ay uniforme ng mga empleyado ng supermarket. Noon, akala ko pangit ito. Pero bagay kay Lin Yanchu. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang cute na pangit. Hindi ang cute ay ang tao. Pero pangit pa rin ang uniforme. Nakita akong huminto si Lin Yanchu sa kanyang galaw. Medyo hindi natural ang kanyang mukha habang iniiwas ang tingin kay Chen Chen. Tito, itatapon din ba ang walang laman na bote? Tumango si Chen Chen. Ilagay lang sa basurahan sa labas. Nagmumukhang naguguluhan si Lin Yanchu. Pero ang mga bote ay pwedeng ibenta. Haha, ilang pera lang ang mabibili dito. Itapon mo na lang. Pinaabot ko ang kamay ko sa mesa sa harap ng tatay ko. Nakakahiya ang mag-aksaya. Hindi mo ba alam na ang kaunti ay nagiging marami? Maghanap pa ng sako ng ahas para ilagay ang mga bote. Sa huling bahagi, utos ni Lin Yanchu. Masaya siyang tumango. Agad siyang pumunta para gawin. Si Chen Chen ay naguguluhan. Pinagalitan siya ng anak niya. Binaba ko ang boses ko. Sige na, bahala na. Sa isang buwan, 500 lang ang kinikita niya. Ang laki ng supermarket na ito. Pinaklin mo siya mag-isa. Siya mismo ang humiling na maglinis. Walang dapat sisihin sa akin. Mukhang, parang kaya ng batang ito gawin yan. Ilagay ko ang bag ko sa cashier. At naglakad patungo kay Lin Yanchu na abala. Hawakan mo ang braso niya. Hilahin sa sulok. Sa opisina, hihingi ka sa guro sa klase. Na maagang magpapahinga sa gabi, di ba? At sinasamantala na hindi ako nandito, dahan-dahang umaalis. Nabingi ang dalaga. Wala nang magawa kundi magbaba ng ulo. 2 munting kamay na walang magawa, nakahawak sa isang walang laman na botelya. Kinuha ko ang walang laman na bote. Pinausok ko ang pader sa likod niya. Nagsalita siya na parang bingi. Akala mo ba na sa paglipas ng kaunting oras, ay magkakaroon ka ng dagdag na sahod? Impossible iyon. Tumingala si Lin Yanchu sa akin. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng sinseridad. Hindi ko naman gustong humingi ng dagdag na sahod. Ang gabi na klase ay tapos ng 9:00. Makakalabas na ako ng klase ng lampas 1:00. 1 oras lang bawat araw. Pero makakakuha ako ng 500 pesos sa isang buwan. She looked down, her tone stubborn, and said, napakarami ng 500 pesos. Sobra pa nga ang 500 pesos. Bigla akong na-freeze sa utak. Alam mo ba ang iba pang sweldo? Tumango si Lin Yanchu. Wala akong pakialam kung gaano kalaki ang kanila. Sigurado akong sobra ang binigay ko. Sobra ang binigay mo. Kailangan kong magtrabaho ng mas marami. Ang bayad ay dapat proportional sa effort. Bakit ang tigas-tigas mo? Sobra ang ibinigay mo. Kaya kailangan kong magtrabaho ng higit pa. Dapat magkatugma ang ibinabayad at ang natatanggap. Bakit ang tigas-tigas mo? Inilabas ko ang aking 2 kamay sa tabi ng kanyang maliit at malambot na mukha. Naiinis ako. Tumingin si Lin Yanchu sa mga kamay ni Jia. Natatakot na umatras ng bahagya. Nagsasalita ng banta. Kung gagamitin mo akong pang-aapi, sasabihin ko sa tito ko. Sige na, hindi ko na kaya. Talagang hindi ko na kaya. Huminga ako ng malalim at sinabi. Basta huwag na nating sayangin ang oras sa pag-aaral. Alam mo ba, nakikita mong nagbigay ako ng kaunti. Si Lin Yanchu ay nagpakita ng magandang ngiti. Masiglang tumango. Tumingin sa kanyang likuran. Bagamat walang magawa, ngunit mumiti pa rin ako. Pagkatapos ng taon, araw ng paglabas ng mga resulta, nakuha ko ang ika-7 pwesto sa buong paaralan. Si Lin Yanchu ay pangatlo sa buong probinsya. Noong gabi ng pag-check ng mga marka, sakay ako ng bisikleta at sinundo siya pauwi. Nang dumaan kami sa harap ng dating supermarket, biglang niyakap ni Lin Yanchu ang aking baywang mula sa likod, at idinikit ang kanyang mukha sa aking likod. Chen Huian. Yung utang mo. Sa tingin ko, hindi ko na ito mababayaran buong buhay ko. Huminto ako, bumaling at tiningnan siya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, namula uli ang hikaw ng dalaga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya tinakpan ang tingin ko. Chen Huian. Magkikita pa rin tayo sa universidad. Di ba? Napatigil ako ng 3 segundo. At saka natawa na parang tanga. Dumampi ang malamig na hangin sa Wangjiang Road. Isang asul, isang rosas. 2 bag na nakasabit sa magkabilang gilid ng handlebars. Mahinang umiindayog, parang sila ang nagdadala sa kanila.